Isang lalaki ang kumuha ng Hunter Qualification Exam at ginulat ang mga pinakamalakas na rank sa mundo dahil lang sa tinalo niya ang Racing Star ng Hunter World gamit lang ang simpleng mano-manong laban. Hindi makapaniwala ang lahat ng examiner sa eksenang ito. Kahit ang pinakamalakas na miyembro ng isang La-rank guild ay hindi mapigilan ang kanyang fighting spirit at gusto niyang personal na subukan ang kanyang hangganan. Pero ang hindi nila alam, ang lalaki ay isang walang kapantay na spear god na lumaban sa loob ng 80 taon sa ibang mundo. Mag-isa niyang tinalo ang Demon King ng mundong iyon. Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang misyon, ramdam niya ang sobrang pagod. Kaya nakiusap siya sa Diyosa na panatilihing buo ang lahat ng kanyang karanasan at alaala at ibalik siya sa Earth. Pinagbigyan ng Diyosa ang kanyang hiling, ngunit patay na ang kanyang katawan sa Earth, kaya ilalagay niya ang kanyang kaluluwa sa isang bagong sisidlan. Pagkatapos ay bumagsak sa akin ang isang sinag ng liwanag, at ang bago kong sisidlan ay isang katawan sa Earth na malapit ng mamatay. Pero naniniwala ang Diyosa na tiyak na mabubuhay ako ng bagong buhay sa sisidlang iyon. Nang imulat ko ulit ang aking mga mata, nasa Earth na ako. Ang pesting ibang mundo na iyon ay walang katapusang pinahirapan ako. Ngayon ay nakabalik na ako sa Earth, at ang bago kong katawan ay isang teenager lang. Binuksan ko ang gripo sa kusina at nakakita ako ng malinis, hindi kontaminadong tubig. At sa isang pindot lang, nakakagawa na ako ng apoy. Ito ang pinakamagandang mahika. Sa impyerno ang mga mage mula sa kabilang mundo. At ang mundong ito ay mayroon pa ng paborito kong fried chicken cutlet. Napaluha ako sa totoong texture nito. Ganito pala ang lasa ng totoong pagkain. Sa pakikipaglaban sa kabilang mundo sa loob ng 80 taon, ni minsan ay hindi ako nakakain ng disenteng pagkain. Ngayon, sa wakas ay makakapamuhay na ako sa mundong ito bilang isang normal na tao. Pero sa sandaling ito, hindi ko napansin ang pulang kislap na lumitaw sa labas ng bintana ko. Pumunta ako sa banyo at naligo ng komportable. Kahit na wala akong alam sa mundong ito, naniniwala akong darating sa akin ang magandang buhay. Pero sa sandaling ito, isang mukhang multo ang biglang lumitaw sa bintana ko. Nagulat ako dito. Paano napunta ang bagay na ito sa Earth? Pagkatapos ay may narinig akong broadcast sa likuran ko na nag-aanunsyo sa lahat ng residente na may lumitaw na corrosion rift sa apartment complex. Sinabi sa broadcast na pumunta kaming lahat sa underground shelter. Hindi ko maintindihan kung ano itong corrosion rift o kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay may nakita akong eksenang tuluyang gumulat sa akin. Sa bintana ko, maraming humanoid monster ang gumagapang dito. Malapit nang mabasag ng mga kuko nila ang salamin ko. Sa sumunod na sandali, habang papasok sila, tumakbo ako palabas. Mukhang hindi na ito ang Earth na kilala ko. Kailangan kong alamin kung ano ang nangyayari. At ang mga humanoid monster na ito, medyo kamukha nila ang mga halimaw mula sa kabilang mundo. Di nagtagal, nagtago ako sa gilid ng bintana, iniiwasan ang mga halimaw na ito. Pagkaalis nila, mabilis akong umakyat palabas sa bintana. Sa tingin ko dapat kong sundin ang utos sa broadcast at pumunta sa shelter. Sakto, may nakita akong bata sa unahan. Dadalhin ko na sana ang bata para tumakbo, pero gusto niyang bumalik at hanapin ang mga halimaw. Mukhang bata ang mukha ng bata, pero determinado ang kanyang mga mata. Plano niyang talunin ang mga halimaw na iyon at tinanong kung gusto kong sumama. Nalilito ako. Ganito na ba katapang ang mga bata ngayon? Mula sa bata, nalaman ko na ganito na pala ang Earth sa loob ng 13 taon. Ang corrosion rifts ay mga portal kung saan lumalabas ang mga halimaw, at walang nakakaalam kung paano sila nabubuo o kung kailan at saan sila lilitaw. Nalulungkot ako dito. Nagdusa ako para makabalik sa Earth para lang malaman na naging impyerno na rin ito. Tinanong ko ang bata kung sino ang pinakamalakas na hunter ngayon. Nang marinig ito, agad binanggit ng bata ang pangalan ni Lishan. Si Lishan ay kabilang sa Kanabi Guild na nasa top 1-0 sa Earth. Ang sandata niya ay isang malaking espada. At kasalukuyan niyang nilalabanan ang isang corrosion rift sa pinagmulan nito. Kahit na may malalakas na hunter sa mundong ito, ang isang ordinaryong tao na lumalaban sa mga halimaw ay tila hindi pa rin kapanipaniwala para sa akin. Sa sandaling ito, bigla kong tinakpan ang bibig ng bata. Sinabihan ko siyang manahimik, huwag kang magsalita. May mga halimaw na paparating sa unahan. Kung titignang mabuti, may 5 halimaw sa unahan natin. Pero alam kong kahit 5 ang nakikita natin, may isa pang nagtatago. Sa kabutihang palad, tila may lakas ang katawang ito na higit sa ordinaryong tao, kaya hindi dapat maging problema ang pagharap sa mga halimaw na ito. Pero hindi ako sigurado kung mapoprotektahan ko ang bata habang lumalaban, pero hindi ko rin siya pwedeng iwanang mag-isa. Habang nag-iisip ako ng solusyon, bigla akong may naramdamang pamilyar. Sa hangin, mayroong asul na enerhiya. Mukhang mana ito. Ngayon sigurado na ako. Ito ay kapareho ng nakita ko sa mundong iyon. Sa sumunod na sandali, isa sa mga halimaw sa harapan namin ang biglang nagliyab at ang ataking ito ay galing sa akin. Kahit na ubos na ang mana na naipon ko sa loob ng mahigit 80 taon, kung may mana sa hangin, kaya ko itong tipunin. Ibig sabihin, magagamit ko pa rin ang paradox ay na nakaukit sa kaluluwa ko. Medyo nakakadismaya ang lakas ng apoy, pero dapat higit pa sa sapat ito para talunin ang mga ito. Pagkakita nito, nagpakita ng paghanga ang bata.
Hindi ko inaasahan na mayroon kang kakaibang skill. Dahil doon, gusto nang sumugod ng bata para patayin ang mga halimaw. Natahimik ako dahil dito. Hindi pa nga patay ang boss ng mga halimaw. Bakit ka sumusugod? Tulad ng hula ko, agad na naging target ng mga halimaw ang bata. Natakot dito ang bata. Sa kabutihang palad, nahawakan ko ang braso niya sa tamang oras. Sinabi ko sa bata na ibigay sa akin ang patpat sa lupa. Kailangan kong hiramin ang armas mo. Sa sumunod na segundo, 3 nilalang ang sumugod sa akin ng mabilis. Pagkakuha ko ng sandata, tuluyang nagbago ang mga mata ko. Isang malakas na tunog ng tungkod ang humiwa sa hangin. Pagkatapos, ang 3 halimaw na ito ay nahati sa gitna sa kanilang bewang. Sa sandaling ito, nanumbalik ang pakiramdam ng pagiging spear god. Hindi makapagsalita sa gulat ang bata sa eksena. Iniisip niya na hindi ako ordinaryong tao, kundi isang nakatagong hunter. Ang hindi niya alam, galit na galit ako sa loob. Ang mapayapang buhay na pinaghirapan ko ay naging ganito. Di nagtagal, na may malungkot na mukha, pumasok ako sa underground shelter kasama ang bata. Agad na nakilala ng ina ng bata ang kanyang anak. Walang tigil siyang nagpapasalamat sa akin. Siguradong ikaw ang nagligtas sa anak ko. Maraming salamat. Nang makita ang mamahaling damit ng babae, medyo natigilan ako. Kaya pala, isang mayamang batang amo ang batang ito. Kaya pala napakayabang niya. Sa sandaling ito, nagsimulang yumanig ang buong gusali. Sa ilang saglit lang, isang halimaw ang sumira sa pinto at pumasok. Lahat ay nagkakagulong tumakas, ako lang ang nanatiling nakatayo. Lumingon ang bata at sinabihan akong tumakbo. Kahit ikaw ay hindi matatalo ang halimaw na ito, pero hindi pa rin ako tumatakbo. Akala ko babalik ako sa isang pamilyar na mundo, pero walang pinagkaiba ang mundong ito sa kabilang mundo. Tinanong ko ang bata sa tabi ko. Mayaman ka, bakit mo gustong maging hunter? Hindi ba mas mabuting humanap ng ligtas na lugar para magtago at mamuhay ng komportable? Sabi ng bata, pinatay ang tatay niya. Dati, nagtatago rin ang pamilya niya sa isang shelter. Pero pinatay ng isang halimaw ang tatay niya habang pinoprotektahan sila sa shelter. Doon naintindihan ng bata na walang ligtas na lugar sa Earth. Kaya determinado siyang maging isang hunter. Ang pinakamalakas na hunter sa mundo para puksain ang lahat ng corrosion rifts at iligtas ang mundong ito. Maaaring nakakatawa ang mga sinasabi ko. Bago siya matapos, pinutol ko siya. Kahit nakangiti ako, ito ay ngiti ng ginhawa. Ikaw, tiyak na magiging mahusay kang hunter. Pero sa kasamaang palad, hindi mo maililigtas ang mundong ito. Pagkatapos kong magsalita, patuloy na hinihila ng ina ng bata ang anak niya para tumakas. Sa sandaling ito, isang malaking pagsabog ang narinig sa likuran nila. Nang lumingon ang bata, nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ang halimaw na kinatatakutan nila ay pinatay ko gamit ang isang kamay. Ang dahilan kung bakit sinabi kong hindi maililigtas ng bata ang mundo ay dahil ako ang gagawa nito. Tutal, mayaman ako sa karanasan sa bagay na ito. Pagkatapos harapin ang halimaw, bumalik ako sa bahay para alamin ang pangunahing sitwasyon ng mundong ito, at nalaman ko rin na ang balance ng account ko ay 3,001 lang. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay isang empleyado ng isang logistics company, ngunit nalugi ang kumpanya dahil sa corrosion rifts, kaya nawalan siya ng trabaho. Nang hindi ko alam kung paano kikita ng pera para mabuhay, nakakita ako ng mensahe para sa recruitment ng hunter sa telepono ko. Lumipas ang panahon at kinabukasan, nasa loob na ako ng gusali ng Hunter Association. Ngayon, isang malaking selection exam ang gaganapin dito, at ang kompetisyon na ito ay umaakit ng maraming Hunter Scout na gustong humanap ng mga baguhan para sumali sa kanilang mga guild. Pero isang scout ang nag-isip na walang namumukod tanging prospect sa batch na ito ng mga hunter, mga pipitsugin lang. At ang Hunter Selection Exam na ito ay umakit din kay Lesion, isang hunter na kabilang sa top 10 sa mundo. Lahat ay tumitingin sa kanya ng may paghanga. Ito ay isang taong sa balita mo lang makikita. Sino ang mag-akala na makikita natin siya ng personal ngayon? At alam nilang ang dahilan ng pagpunta ni Lesion ay para kay Hansonga, isang nagtapos sa Hunter Academy na nagising ang electrokinesis. Pero ang hindi nila alam, hindi interesado si Lesion sa kanya, sa pinakamasama ay tinitingnan niya lang siya bilang isang mobile power bank. Sabi ng isang kasamahan sa malapit, maaaring maging kapaki-pakinabang ang kakayahan ni Hansonga. Pagkatapos, isang lalaki sa tabi niya ang nag-ayos ng kanyang salamin. Kahit ang mga magagaling sa akademya ay madalas nabibigong makakuha ng magandang resulta sa totoong laban. Sumang-ayon si Lesion dito, kaya binigyan niya ng candy ang kanyang kasamahan. Ito ay isang papuring candy. Ang totoong laban at pagsasanay ay magkaibang bagay. Para sa mga estudyante ng akademya na ligtas na pagsasanay lang ang naranasan, mahirap tiisin ang totoong laban. Kaya kailangan ni Hansonga ng mahabang panahon para makapag-adjust. Di nagtagal, magsisimula na ang mga laban sa ibaba. Nanood si Lesion sa ibaba na may interest. Sana makahanap ako ng magandang prospect sa pagkakataong ito. Mga baguhan, ipakita niyo sa akin ang lakas na magpapagnasa sa akin na kunin kayo. Nagulat ang host pagkatapos makita ang impormasyon ng kalahok. Isa pala siyang sibilyan na hindi man lang pumasok sa Hunter Academy. Samantala, isinara ko ang zipper ng aking combat suit, hawak ang isang arma sa aking kamay.
Nang inis pa rin ang host sa kanya, nagtataka kung gaano kalaki ang lakas ng loob niya para tumayo sa entabladong ito. At ngayon, papasok na ang kalahok na si Ho Chun-seok. Sa totoo lang, hindi pa ako gaanong sanay sa bagong pangalan na ito. Ang mga patakaran ng laban na ito ay gamitin lamang ang mga armas na bigay ng asosasyon at huwag magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kalaban. Iniisip ko na sa Hunter exam na ito, kailangan kong gamitin ito bilang tuntungan para makakuha ng mas mataas na otoridad. Ang lalaking blonde sa tapat ko ay mukhang mayabang, tila hindi ako sineseryoso habang itinaas ng referee ang kanyang kamay. Ang unang kapanapanabik na laban na ito ay idineklarang magsisimula na. Sa sandaling magsimula ang laban, agad sumugod ang lalaking blonde. Talagang tuwang-tuwa siya na hindi man lang makatipon ng mana ang kalaban niya. Ngunit sa harap ng kanyang matinding pagsugod, walang emosyon ang mukha ko. Dahil sa paningin ko, puno ng butas ang lalaking blonde. Sa sumunod na segundo, itinusok ko sa lupa ang armas sa aking kamay. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na tingin ng lalaking blonde, tuluyan akong nawala sa kanyang paningin. Dahil dito, napaisip ang lalaking blonde, isa kaya siyang speed type na hunter. Nang makareact siya, nasa likod na niya ako. Ang iyong spearmanship ay kahabag-habag na clumsy. Hindi ko man lang kailangan ng sandata para harapin ka. Sa sumunod na segundo, sinuntok ko siya sa tiyan. Ang isang suntok na ito ay halos magpasuka sa lalaking blonde ng kinain niya kahapon. Gayunpaman, habang malapit nang bumagsak ang kanyang katawan, tinadyakan ko siya pabalik pataas. Pagkatapos, isang malakas na uppercut ang bumasag sa kanyang panga. Ang lalaking blonde na napakayabang kanina ay halos wala ng malay. Nagulat ako dito. Alam kong hindi siya ang katapat ko, pero napakadali niyang bumagsak. At ang dahilan kung bakit ako lumalaban gamit ang kamay ay dahil natatakot akong masaktan ko siya ng malubha gamit ang sibat. Pagkatapos ay pinag-isipan ko ito at nag-relax. Siguradong baguhan lang siya. Hindi dapat ito ang karaniwang antas ng mga hunter. Pero ang eksenang ito ay gumulat kay Lee Sin sa mismong lugar. Anong meron sa lalaking ito? Agad niyang binuklat ang file ko at nalamang nagtatrabaho ako sa isang logistics company. Sinabi sa kanya ng isang kasamahan na ang binatang ito ay halos walang naipon na mana sa katawan. Para makagawa ng ganoong kalakas na kapangyarihan, kailangan niyang mag-ipon ng mana sa mahabang panahon. Pero kung hindi ganoon, siguradong dahil sa swerte niya ang resulta na ito. Pero ang mga salita niya ay sinagot lang ng manahimik ka. Sa mga mata ni Lixeon, hula niya'y sinasadya kong mag-ipon ng mana. At sa field, inikot ko ang league ko. Medyo hindi ako komportable, pero para patunayan ang kakayahan ko, dapat ko siyang talunin ng walang pag-aalinlangan. Kaya naglakad ako sa tabi niya. Itinaas ko ang aking kamao. Lalaking blonde, huwag kang mag-alala. Ang suntok na ito ay tiyak na hindi nakamamatay. Pero sa sandaling ito, takot na ang lalaking blonde, patuloy na nagmamakaawa sa akin. Sa isang malakas na tunog, pinatulog ko siya sa isang suntok. Dahil sa eksena, maraming hunter scout ang nagsimulang pag-usapan ako. At habang pinag-uusapan ako ng ibang scout, nagpa siya si Lixeon na personal na subukan ang aking lakas. Tinanong siya ng kasama niya kung saan siya pupunta. Sumagot lang si Lixeon na gusto niyang makita ang presidente ng asosasyon. May gusto siyang itanong sa kanya. Samantala, nagpapatuloy ang mga laban ko. Pero pare-pareho lang ang mga resulta. Hindi nila kinakaya ang tatlong galaw ko. Hindi ko alam kung ano ang tinuturo ng Hunter Academy na to, kung paano sila naging walang kwenta. Sa wakas, pagkatapos kong talunin ng ilan, isang disenteng kalaban ang lumitaw sa harap ko. Pagkalitaw niya, agad siyang pinag-usapan ng mga tao, at siya ang kandidatong si Hansanga. Lahat ay interesado kung mapipigilan niya ang winning streak ng misteryosong super rookie na ito. Sinulyapan ko lang siya at agad na naging interesado dahil ang babaeng ito ang may pinakamaraming naipon na mana sa lahat ng nakita ko ngayon. Mayabang magsalita si Hansanga. Nakarating ka dito dahil lang sa swerte, pero wala ng swerte mula ngayon. Napangisi ako sa isip ko. Itinuro din ba sa inyo ng Hunter Academy ang mga gasgas na linyang yan? Sa sumunod na segundo, dahan-dahang hinugot ni Hansanga ang espada sa kanyang kamay. Nagningning ng gintong liwanag ang kanyang mga mata. Malamang wala kang special skills. Tama. Pero hindi ibig sabihin na magpipigil ako. Napahinto ako sa mga sinabi niya. Paano naman ako mawawala ng special skills? Natatakot lang akong baka masaktan ka kapag ginamit ko ang mga yon. Huminga siya ng malalim, tapos mabilis na yumuko at nagbago ng posisyon ang kanyang katawan. Malapit sa kanyang kamay, tila may hangin na nag-ipon ng mana. Gintong kidlat ang lumitaw sa kanyang talim, bahagyang nanginginig ang buong espada. Nang makita ito, medyo naging interesado ako. Sa sumunod na sandali, bigla siyang sumugod, at sumabog ang malaasul na berdeng liwanag. Gayunpaman, ang pinaghirapan niyang quick draw slash ay hindi ako nasaktan. Tumalon lang ako para iwasan ito. Gulat na gulat si Hansanga. Naiwasan niya talaga yon. Naiwasan niya ang kanyang lightning quick draw slash sa isang talon lang. Habang nasa ere, medyo naging interesante para sa akin. Sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng kuryente sa kaluban at talim para i-magnetize ang mga ito, tapos dinagdagan ng magnetic force sa pagbunot, ginagawa itong isang railgun. Ilang sandali pa, maayos akong lumapag sa lupa.
Sa ngayon, ang skill mo ang pinakamagaling pero hindi mo nakuha ang pinakaimportanteng punto, yon ay ang pag-iisip kung kailan atake. Masyado kang nakatuon sa mabilis na pag-atake. Ang pagkakamali ni Hansa nga ay para mapabilis ang atake niya, naglagay siya ng magnetic track sa ere. Kaya gaano man siya kabilis o kalakas, walang tangang sasalubong sa isang atake na may ganoong kalinaw na direksyon. Medyo ayaw pumayag ni Hansa nga, iniisip na sinwerte lang ako kanina. Pagkatapos ay mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at muling nagpakawala ng mababangis na atake. Akala niya kaya niya ako kahit wala ang galaw na yon. Pero sa pagkadismaya niya, madali kong naiwasan ang mga atake niya. Tanga ka talaga. Kaya kong iwasan kahit ang pinakamabilis mong atake. Paano naman ako tatamaan ng ganyang kasimpleng mga atake? Lubos na ikinagalit ni Hansa nga ang mga salita ko. Hindi na niya alam kung paano mag-isip, puno na lang ng galit ang utak niya. Sa galit na ito, pinakawalan ni Hansa nga ang kanyang pinakamalakas na tira. Isang tingin pa lang, kita ko nang pinipilit niya ang sarili niyang mag-ipon ng malakas na mana. Kung magpapatuloy siya, babagsak ang katawan niya. Sa isang mabilis na kilos, nakarating ako sa harap ni Hansa nga. Ang galing ng mga galaw mo kanina, pero hanggang dito na lang tayo. Bago ako kumilos, sinabi ko sa kanya ng may interes. Kapag nasaktan ka, itaas mo ang kaliwang kamay mo. Pagkatapos, sinuntok ko siya ng malakas sa tiyan. Kahit hindi ko ginamit ang buong lakas ko sa suntok na to, napadura pa rin ng dugo si Hansa nga. Nang makita ito, sunod-sunod kong sinuntok ang mukha ni Hansa nga. Sa huli, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya. Matapos matanggap ang suntok na ito, naging malabo ang kamalayan ni Hansa nga. Sa isang bagsak, hindi ako natalo ng kinikilalang baguhan na ito. Sa halip, natalo siya. Ginulat ng eksena ang lahat ng naroroon. Napataob niya talaga si Hansa nga. Top student siya mula sa academy. Dahil hindi ako kilala, iniisip ng iba na puro forma lang si Hansa nga, na masyado siyang umasa sa mana at pinabayaan ang physical training. Sa sandaling ito, may narinig akong galaw sa likuran ko. Akala ko gusto pa akong labanan ni Hansa nga. Pero paglingon ko, nakita kong tinataas niya lang ang kanyang kaliwang kamay. Tulala na ngayon ang buong katawan niya. Malamang hindi na nga siya makatayo. Medyo nakakatuwa ito para sa akin. Sinabi ko sa kanya kanina na itaas ang kaliwang kamay kung masakit. Hindi ko inaasahan na itataas niya talaga ang kaliwang kamay niya. Tunay na isang mabuting estudyante. Sa sandaling ito, isang staff ang mabilis na lumapit sa referee. May binulong ang taong iyon sa referee na nagpalalim sa kunot ng noo nito. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang referee sa lahat ng naroroon. Nagbago ang schedule ng laban. Panalo Ho Chansak, magpahinga ka muna sandali. Medyo naguluhan ako sa sinabi niya. Hindi ba tapos na ang laban ko? Bakit ako sinabihang magpahinga at maghanda para sa susunod? Sinagot ng susunod na pahayag ng referee ang pagkalito ko. Maya-maya, magkakaroon ng espesyal na laban si Winner Ho Chansak laban sa isang aktibong hunter. Ang laban na ito ay may espesyal na pahintulot mula sa presidente ng asosasyon. Nakaayos na ang laban na ito. Lahat ay tumingin sa pangalan sa malaking screen. Dahil sa sigla ng mga manonood, sa tingin ko isa itong bihasang hunter. Kusang loob ba siyang lumalapit para subukan ang lakas ko sa special match? May mga katulad ding nangyayari sa mundong iyon. Sa sandaling ito, umalingaw sa arena ang tunog ng espadang kumakaladkad sa sahig. Ang pangalan mo ay Ho Chon Seok. Tama, ako si Lee Seon. Hayaan mong kumpirmahin ko kung may iba ka pang mga kakayahan. Pakiramdam ko ay masyadong maliit ang entabladong ito para sa'yo. Interesado ka bang makipaglaban sa akin, Ho Chon Seok? Kung sa tingin mo ay masyadong mahirap, maaari kang tumanggi. Naiintindihan ko. Tutal, biglaan naman kasi ito. Nang makita kung sino yon, hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait. Si Lee Seon pala, ang nabanggit ng bata dati. Nasa top 1-0 siya ng mundo. At ang aura at kahinahunan na ipinapakita niya ngayon, siguradong hindi ito isang biro. Isa siyang tunay na profesional na hunter. Sa kasalukuyang katawan ko, kahit may sibat, mahihirapan akong harapin siya. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Dahil gusto mong subukan ang lakas ko, sige, laban na. Bahagyang natigilan ang referee sa tabi namin. Hindi mo ba kailangang magpahinga? Nakita ni Lishan ang nag-aalab na fighting spirit sa aking mga mata. Mukhang magkatulad tayong dalawa. Sa sandaling ito, nagpakita rin ako ng isang masiglang ngiti. Tignan natin kung ang pinakamalakas sa mundong ito ay makukuha ang pagkilala ko. Sa sumunod na segundo, nagsimula kami sa isang matinding labanan. Ginulat ng aming laban ang lahat ng manonood. Pati ang referee ay pinagpawisan na ang mukha. Hindi na niya alam kung paano magkomento. Sa sandaling ito, muli kong hinarang ang atake ni Lee Seon, pero walang gaanong kagaanan sa mukha ko dahil nararamdaman ko ang lakas ng babaeng ito. Paano nagkaroon ang katawan ng isang babae ng ganito kalakas na puwersa? Hindi ito mas mababa kaysa sa isang lalaki. Sa sumunod na sandali para makatakas sa mabangis na atake ni Lee Seon, inikot ko ang hawakan ng sibat sa aking palad at sinamantala ang pagkakataon para ilihis ang kanyang atake. Ginamit ko ang buong lakas ko sa ataking ito na naging sanhi ng patuloy na pag-atras ng katawan ni Lee Seon. Gayunpaman, marami pa ring lakas si Lee Seon. Sinusubukan niya lang ako kaya hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Kumpara kanina, bumaba na ng malaki ang bilis ko.
Sa sandaling ito, matagal ko nang nilalabanan ang rank hunter na ito. Kita na ang pagod sa mukha ko. Hindi naman walang butas ang babaeng ito, pero hindi lang talaga kayang sabayan ng katawan ko ang aking combat awareness. Tuwang-tuwa na talaga ngayon si Lixian. Matagal na siyang hindi nakakakita ng malakas na manlalaban na tulad ko. Kahit hindi kami magkapantay sa power level, karapat-dapat talaga ako sa titulong malakas. Iniisip niyang magkakaroon siya ng laban pagkatapos ng matagal na panahon, pero pakiramdam niya ay mukha na akong pagod. Pagkatapos ay humakbang si Lixion at sinabing, magaling ang ginawa mo. Akala ko 5 minuto ka lang tatagal. Hindi ko inaasahan na tumagal ka na ng 30 minuto. Sa sumunod na sandali, mabilis na sumugod ang katawan ni Lixion sa akin. Dahil pagod ka na, padaliin ko na para sayo at hayaan kang bumaba para magpahinga ng maaga. Nang makita ito, hindi ko maiwasang higpitan ang hawak sa aking sibat. Ngayon, wala akong nakaimbak na mana sa aking katawan, at wala ring gaanong mana sa hangin. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Ayokong gamitin ang galaw na ito, pero mukhang wala na akong pagpipilian ngayon. Samantala, mabilis na humilig pa atras ang katawan ko, naghahanda na salubungin ang susunod na mga atake ni Lixian. Nakatutok ang mga mata ko kay Lixian. Sa oras na magpakita siya ng butas, gagamitin ko ang Paradox Flame. Nang gamitin ko ang Paradox Flame, napuno ng gulat ang mga mata ni Lixian. Pero binaliwala ni Lixian ang ataking ito at direktang humiwa gamit ang kanyang espada, tinatagos ang aking atake. Alam kong hindi ko tinamaan si Lixian, kaya mabilis akong umatras para mapanatili ang distansya sa kanya. Nagpakita ng isang kontentong ngiti ang mukha ni Lixion. Ang tira niya kanina ay malinaw na hindi ko dapat maiwasan, pero hindi niya inaasahan na kaya ko pa rin itong iwasan. At ano yung itim na enerhiya sa'yo? Ginamit mo lang ang itim na enerhiyang ito para atakihin ako. Tama, pero pinutol ito ng espada ko. Dahan-dahan akong nagsalita. Ito ang Paradox Flame. Ang kakayahang ito ang aking huling alas. Noon sa kabilang mundo, ito ang madalas kong gamiting espesyalidad. Ang kapangyarihang ito rin ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Iba ang itim na apoy na ito sa karaniwang apoy. Ang dahilan kung bakit buo pa rin ang mga damit ay dahil hindi kayang sunugin ng itim na apoy na ito ang materyal na bagay. Sa halip, sinusunog ng bawat apoy ang mga abstract na konsepto na itinalaga ko bilang panggatong. Sa kasalukuyan kong output capacity, hindi ko kayang pag-apuyin ang mga konsepto na may mas mataas na ignition point, tulad ng sariling alaala o katinuan. Sa sumunod na sandali, sumugod ako ng buong bagsik, iniikot ang sibat sa aking kamay. Ang kaya ko lang sunugin ngayon ay ang aking pagod. Nagulat dito si Lixian. Parang mas bumilis ka pa kaysa dati. Itinatago mo ba ang lakas mo sa laban natin kanina? Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Lixian. Gumagalaw ang katawan ko na parang nag-teleport, nakarating sa harap niya at mabilis na sumaksak gamit ang sibat. Puno ng hindi paniniwala ang mga mata ni Lixian. Napanumbalik mo talaga ang iyong lakas sa maikling panahon. Paano mo ginawa yon? Sa pagbitaw ng mga salita ni Lixion, nawala rin ang kanyang katawan sa arena. Sa isang iglap, si Lixion, tulad ko, ay dumating sa harap ko sa bilis na parang teleportation. Sabay naming iminasiwas ang aming mga sandata. Ang tunog ng mga sandata ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Pero habang lumalaban si Lixion, lalo siyang may nararamdamang mali. Nagtataka siya. Pabago-bago ang konsentrasyon ng mana sa hangin. Hindi naman nagbago ang setup ng arena, kaya iisa lang ang posibilidad. At ang dahilan nito ay ang aking Paradox Flame. Tulad ng apoy na naglalabas ng enerhiya kapag sinusunog ang materya, ang Paradox Flame ay naglalabas din ng mana kapag sinusunog ang mga abstract na konsepto. Ginagamit ko ang mana para pag-apuyin ang Paradox Flame, at sinusunog ng Paradox Flame ang aking pagod para makagawa ng mas maraming mana. Isa itong walang katapusang siklo. Dahil pagkatapos sunugin ang aking pagod, gagamitin ko ulit ang pagod para gumawa ng Paradox Flame, paulit-ulit. Sa madaling salita, ang espesyalidad ko ay ang matagalang laban. Habang tumatagal ang laban, lalong humihina ang kalaban, habang ako ay nananatili sa kalahating pagod na estado sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Lixion sa harap ko, gumagawa ng kilos na parang iwinawasiwas ang espada. Sa isang kalansing ng espada, ang tira ni Lixion kanina ay direktang sumira sa sahig ng arena. Gayunpaman, hindi ako tinamaan ng tirang ito. Dahan-dahang itinaas ni Lixion ang kanyang ulo. Gusto mo pa bang magpatuloy? Dahan-dahan akong lumabas mula sa alikabok. Sa sandaling ito, para akong isang taong desperadong kumakapit sa binti ng iba, ayaw bumitaw. Napatawa ako. Handa akong makipaglaban sa iyo sa isang mahabang digmaan. Sinasabihan mo talaga akong sumuko. Kaya ko pang magpatuloy. Hindi mo ba alam yon? Sinimulan kong asarin si Lixian. Iniisip ko kung ang isang tulad ko na hindi alam kung kailan susulong o atras ay nakuha na ang iyong pabor. Nagpakita ng pagod na ekspresyon ang mga mata ni Lixian. Kaya siya ganyan ay dahil pinipigilan niya ang lakas niya para labanan ako sa halos kapantay kong level. Kung talagang seryoso siya, malamang matatalo niya ako sa isang galaw lang. Sa tingin ko walang magkakagusto sa taong hindi alam kung kailan susugod o atras. Kapag sinindihan mo ang isang puno, abo na lang ang matitira. Ang abong nasunog na ay hindi na masusunog muli.
Gayon din, nag-iwan din ng latak ang Paradox Flame. Kung masunog ang lahat hanggang sa maging abo na lang, iyon ang sandaling mawawala ang Paradox Flame, na siyang katapusan ng buhay ko. Tiningnan ni Lixian ang timer sa kanyang kamay, isang kabuang 4 na oras at 17 minuto. Sa sandaling ito, bugbog sarado na ako kay Lixian. Kinausap niya ako. Ang tagal mo ring tumagal. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang laban? Gayunpaman, direkta akong sumuko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Kung magpapatuloy tayo sa paglalaban, mamamatay talaga ako. Dahil sa pagsuko ko, ang nanalo sa laban na ito ay si Lixian. Sa sandaling ito, naglabas si Lixian ng lollipop mula sa kanyang bulsa. Nang makita nila ang lollipop na ito, lahat ng kanyang mga tauhan ay natigilan. Inihagis ni Lixian ang lollipop sa akin. Bukod sa lollipop, mayroon ding isang business card. Ito ang gantimpala ko para sa pinaghirapan mong laban. Isinama ko na rin ang business card ko. Tandaan mong tawagan ako. Kinuha ko ang business card at tiningnan ito. Nakasulat dito, Team Partner Headhunter Lixian. Pabulong na sinabi sa akin ni Lixian, pag-usapan natin ang mga detalye mamaya. Tawagan mo ako pagkatapos mong makapagpahinga ng maayos. Makalipas ang 2.5 oras, kinagat at dinurog ko ang lollipop na bigay ni Lixian. Namangha ako sa smartphone sa harap ko. Noong panahon ko, ang tanging patunay na maibibigay nila sa akin ay mga sulat kamay na sertipiko sa papel. Pero ang teleponong ito, hindi lang nagpapatunay ng pagkakakilanlan, mayroon pa itong mga API para sa pagbebenta ng gamit na equipment, pati na rin messaging at calling functions. Naaalala ko tuloy ang kabilang mundo kung saan ako nanirahan. Para itong mahika para sa malayuang komunikasyon. Sa sandaling ito, isang napakalaking lalaki ang lumitaw sa harap ko. Ikaw si Hunter Hu Chansuk. Tama, mas gwapo ka pala sa personal kaysa sa kamera. Siguradong mahigit 2 metro ang taas ng lalaking ito. At pagkatapos akong mahanap ng taong ito, binigyan din niya ako ng business card. Nakasulat dito, Taebak Limited Liability Company. Ang pangalan niya ay Iseong Yoon. Ang layunin niya sa paghahanap sa akin ay para sumali ako sa kanyang team. Kung makakaipon ako ng sapat na karanasan sa ilalim niya, sa tingin niya ay siguradong magniningning ako. Tumingin ako sa kanyang ekspresyon. Hindi naman siya mukhang nagsisinungaling. Pero biglang pumasok sa isip ko ang ekspresyon ni Lixian. Tila bahagyang namumula ang kanyang mukha noon. Sinabi niya sa akin na siguraduhin kontakin siya pagkatapos makapagpahinga ng maayos. Kaya itinago ko ang business card ni Iseong Yoon. Tutal, may nauna na akong pinagkasunduan, kaya hindi ko siya mabibigyan ng tiyak na sagot ngayon. Kaya sinabi ko, kailangan ko munang pag-isipan bago magdesisyon. Dahil sa ginawa ko, malakas na tumawa si Iseong Yoon. Sa tingin mo ba ay hihilingin kong sumagot ka kaagad? Bibigyan kita ng sapat na oras para mag-isip. Akala ko ay madaling pakisamahan na tao siya, pero bigla niyang hinawakan ang balikat ko. Sa sandaling ito, direkta akong tumitig sa kanyang hindi pala kaibigang mga mata. Sinabihan niya akong mag-isip ng mabuti at sinabing naniniwala siyang matalino akong tao. Pagkatapos sabihin yon, umalis na siya, iniwan akong nakatulala. At ang dahilan kung bakit ako natulala ay dahil hindi ko inaasahan na ganoon siya kadirekta. Ngayon, siguradong hindi na ako pupunta sa guild niya. Hindi ko na ito pag-isipan pa. Pagkalipas ng 10 minuto, tinawagan ko si Lixian. Tinanong ko kung saan ko siya mahahanap. Pinadalhan niya ako ng address, ang kabin sa 2 ni floor ng Hunter Association. Sinabi niya sa akin na umakyat lang at hanapin siya. Pagdating sa 2 ni floor, nakita ko nga ang isang tindahan na tinatawag na cabin. Tuwang-tuwa ang clerk nang makita ako. Tutal, isa na akong racing star ngayon. Maligayang pagdating sa cabin. Kanina pa po kayo hinihintay ng tao sa loob. Nang makita ang pagdating ko, lumingon si Lixian at kumaway sa akin. Hindi inaasahan ni Lixian na darating ako ng ganito kaaga. May nangyari ba? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kanina lang. May gustong mag-recruit sa akin para sumali sa guild nila, isang napakalaking lalaki. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Lixian. Ang tinutukoy mo ay si Iseong Yoon mula sa Taebak Guild. Dahil si Iseong Yoon mismo ay interesado sa iyo, natural na hindi na maglalakas loob ang ibang guild na pag-interesan ka. Pagkarinig sa mga salita niya, napatawa ako ng mahina. Kahit ba ang guild ninyo ay takot sa kanya? Kung ganoon, malaki ang aking pagkadismaya. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay wala palang planong i-recruit ako ni Lixian. Anong masasabi mo sa trabaho na hindi nabibilang sa isang guild? Ibig kong sabihin, bilang isang freelancer, interesado ako dito. Mukhang medyo iba si Lee sa iba. Ang ibig niyang sabihin, hindi ko kailangang sumali sa isang guild para gawin ang mga misyon ng guild. Alam ni Lixian na malamang plano ni Iseong Yoon na bigyan ako ng junior position. Nang marinig ito, napahampas ako sa mesa. Junior position lang ang ibibigay niya sa akin. Kung gayon, ano ang isang partner hunter? Kaya sunod, ipinaliwanag sa akin ni Lixian. Ang mga ranggo ng hunter na kabilang sa mga guild ay karaniwang 3 uri. Junior, senior, at partner. Ang mga junior at senior hunter ay kabilang sa mga team na pinamumunuan ng mga partner hunter. Maaari mo silang ituring bilang mga empleyadong may sweldo. Ang mga partner hunter ay may-ari ng shares sa guild sa halip na may takdang sweldo. Maaari silang makibahagi sa netong kita ng kumpanya.
Marahil, mas madaling isipin na sila ay mga may-ari ng negosyo. Eksaktong parang isang law firm ito. Narinig noon ni Lixian na ang Hunter na unang nagtatag ng Hunter Guild ay ginawa itong modelo sa isang law firm. Sa tingin niya, hindi ko kailangang sumali sa isang guild at umakyat ng paunti-unti mula junior hanggang senior para maging isang partner hunter. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Hanggat magkaroon ako ng sapat na reputasyon at magtamo ng kagalang-galang na mga nagawa, sila na mismo ang lalapit sa akin. Ito ang nagpasaya kay Lisin dahil pakiramdam niya ay walang hadlang sa pakikipag-usap sa akin. Gayunpaman, ang ipinagtataka ko ay kung bakit niya ako laging binibigyan ng candy. Nakadalawa na siyang bigay mula nang umupo ako pero wala akong koneksyon o yaman. Paano ako makakakuha ng desenteng mga komisyon? Pakiramdam ko ay magiging napakahirap nito. Sabi ni Lision, hindi ito problema dahil matutulungan niya ako sa bagay na yan at libre pa. Lalo tuloy akong nalito. Hindi ako naniniwala sa libreng pananghalian. Kaya gusto kong malaman, bakit napakarami mong ginagawa para sa akin? Sa sandaling ito, may kinuha si Lision sa loob ng isang folder. Sa hinaharap, kapag nakalikom ka na ng sapat na kasikatan at na-recruit ka ng isang guild, umaasa lang ako na maaalala mo na may isang babaeng tumulong sa iyo noon. Kaya naiintindihan ko na ginagawa niya ito para magkaroon ako ng utang na loob sa kanya. Sa sandaling ito, dahan-dahang itinulak ni Lision ang folder sa kanyang kamay papunta sa akin. Gusto mo bang tingnan ito? Pero nasa sayo kung gagawin mo ito o hindi. Binuksan ko ang file at tiningnan. Ito ay isang komisyon mula sa Insan City. Mayroong isang lugar na tinatawag na Geodong Island kung saan sinubukan nilang linisin ang isang corrosion rift 2 taon na ang nakalipas, pero nabigo sila at isang corrosion zone ang nabuo doon. Akala ko noong una ay gusto niyang ipalinis sa akin ang corrosion rift. Iyon pala, gusto niyang magpatrolya ako sa Geodong Island, tingnan kung may mga karagdagang corrosion gap at puksain ang mga ito. Nakatakda ang misyon 1 buwan mula ngayon. Babayaran niya ako ng 5 milyon bilang paunang bayad at karagdagang 15 milyon kapag nagtagumpay. Inihagis ko ang mga dokumento sa mesa. Nakataya ang buhay sa trabahong ito at hindi naman kalakihan ang bayad. Nagpakita ng tuwang-tuwa na ekspresyon si Lision. Kung sa tingin mo ay hindi ito patas, kung gayon lumakas ka at gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Sa ganoong paraan, kahit puno na ang iyong mga bulsa, dadaloy pa rin ang pera. Gusto lang malaman ni Lision kung tatanggapin ko o hindi. Dahan-dahan akong nagsalita. Dahil ganyan mo sinabi, tatanggapin ko dahil ako yung tipo na gustong sinusubok ang mga limitasyon. Makalipas ang 30 minuto, 2 sasakyan ang humaharurot sa highway. May kausap si Lision sa telepono na isang misteryosong lalaki. Ipinakilala niya ako sa kanya. Si Ho Chanzek ay isang sibilyan. Naipasa niya ang Mandatory Weapon Championship gamit ang kanyang mga kamay lamang. Nagbigay ng hindi masamang pagsusuri ang boses sa kabilang linya. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Lision. Medyo hindi angkop ang pagsusuring iyon. Nilabanan niya ako ng buong 4 na oras. Dahil dito, tila hindi makapaniwala ang boses sa telepono. Seryoso ka ba? Hindi ba't dahil pinigilan mo ang iyong lakas? Malamig na tumawa si Lee. Isa akong veteranong hunter na may mahigit 10 taong karanasan. Lahat ng karanasan ko ay mula sa pagkaligtas sa mga lugar na parang impyerno. Sa totoo lang, dapat ay madali ko lang siyang napaglaruan, pero nilabanan ko siya ng mahigit 4 na oras. Hula ni Lision, kahit na muli siyang isilang, malamang ay hindi na siya makakakita ng halimaw na tulad ko. Pero gaano man kataas ang rating mo sa kanya, hindi ba't malinaw na nangangailangan ng mga hunter na may karanasan ang misyon na yon? Kahit na magaling ang kanyang mga kakayahan, makakaya ba niyang gumanap kapag kasama ang mga veteranong hunter? Sa puntong ito, sinabi ni Lision sa kausap na huwag mag-alala dahil nagtalaga siya ng isang taong may sapat na karanasan upang manatili sa aking tabi. Pagkatapos ay nagtanong ang tao kay Lision, paano kung maabot ng batang iyon ang level mo? Ngumisi si Lision. Bagamat ang pagsasabi nito ay maaaring maging hindi komportable para sa iyo. Kung maabot ni Ho Chansak ang level ko, marahil kahit ang boss ay hindi niya magiging katapat. Balik tayo 1 buwan ang nakalipas, umorder ako ng isang package online. Reklamo ng reklamo ang delivery man na sobrang bigat daw nito, iniisip kung ano ba talaga ang in-order. Pagkatapos ihatid ang package ko sa pinto, nagpatuloy na siya sa susunod na delivery. Pagkaalis ng delivery man, binuksan ko ang pinto. Isang mahabang itim na case ang nakapatong ngayon sa aking mesa. Ito ang armas na in-order ko online. Sa isang pag-click, binuksan ko ang mga trangka ng case gamit ang 2 kamay. Sa sandaling makita ko ang armas, may pagkabigla sa aking mga mata. Ang itsura ng armas na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Mula sa bawat anggulo, natutugunan ng sibat na ito ang aking mga inaasahan. Kung lalaban ako gamit ang sibat na ito, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Mayroon ding isang canister ng berdeng gayuma. Narinig ko na isa itong elixir. Ang tinatawag na mga elixir ay mga gayuma na ginagamit ng mga hunter sa mga emergency. Naglalaman ang mga ito ng puro na mana at napakakapaki-pakinabang kapag kailangan agad ng mana. Ang karaniwang paraan ng paghawak ng mana ay katulad ng pag-inom mula sa isang water dispenser,
kinokontrol ang mana sa hangin, iniimbak ito sa katawan, at ginagamit kapag kailangan. Pinapayagan ng elixir na ito ang mga hunter na kumpletuhin ang prosesong ito sa maikling panahon, bagamat ang paraan ko ng paggamit ng mana ay naiiba sa iba. Nilalaktawan ko ang hakbang ng pag-imbak at direkta kong sinisipsip at ginagamit ang mana mula sa hangin. Ang bentahe ay gumagamit ako ng mana mula sa hangin, kaya walang limitasyon. Bukod pa rito, sa proseso ng pagsipsip at paglabas, unti-unting lumalakas ang mga daluyan kung saan dumadaloy ang mana, na nagpapahintulot sa akin na gumamit ng mas maraming mana. Gayunpaman, mayroong isang depekto. Bago lumaki ang mga daluyan na ito, maliit lang ang halaga na kaya kong kontrolin. Dahil dito, mahirap gumawa ng malakas na output sa maikling panahon. Dahil wala akong oras maghintay ngayon, mukhang pinakamainam na mag-imbak muna ng kaunting mana bago gamitin. Ininom ko ang mana potion sa isang lagok. Kung mag-ensayo ako ng ganito sa loob ng halos isang buwan, dapat ay umabot ako sa level na kailangan ko. Lumipas ang panahon, isang buwan makalipas sa Gyodong Island ng Inchin. May mahabang pila na ang nabuo dito. Ito ang lahat ng mga hunter na kalahok sa operasyong ito. Matapos kumpirmahin ng staff ang aking impormasyon, itinalaga ako sa Team 8. Di nagtagal, dumating ako sa ilalim ng karatula na may markang numero 8. Kabaligtaran ng aking katahimikan, masiglang nag-uusap ang iba. Maganda siguro ang sahod ngayong buwan. Kailan kaya tayo alis? Habang nagme-meditate ako at nagpapahinga, bigla akong may narinig na tumatawag sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita ko ang sumisikat na hunter star, si Han Sengha. Tila mas maikli na ang gupit niya sa buhok. Mukhang napagtanto na niya na ang mahabang buhok sa laban ay maaaring sabunutan ng mga kalaban. Sa pagkakataong ito, lumapit sa akin si Hansanga na gustong makipagtulungan sa misyon na ito. Tinanong ko siya kung bakit gusto niyang makipagtulungan sa akin. Ang dami-daming tao dito pero hindi mo sila tinatanong. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagtulungan sa akin ay dahil sa tingin niya ay malakas ako. Sa aming pagtutulungan, maaari niyang pagmasdan at matutunan ang aking estilo ng pakikipaglaban. Wala akong masabi dito. Mukhang magkakaroon pa ako ng isang pabigat. Malamang hindi ko siya maiiwasan sa ngayon. Kung kaya mong sabayan ang bilis ko, edi sumunod ka. Sa sandaling ito, pinuto ng staff member ang aming usapan. Dahil kumpleto na ang lahat ng miyembro ng team, ipapaliwanag niya ang misyon. Mayroon din tayong mga hunter na unang beses palang sumasali, kaya ipapaliwanag ko ang mga terminolohiya. Hinihiling ko sa mga bihasang hunter na pagpasensyahan niyo muna ako. Sa kasalukuyan, ang mga corrosion rift ay inuuri bilang grade 1, grade 2, grade 3, at unrated. Habang papalapit sa grade 1 ang isang rift, mas tumataas ang antas ng panganib. Bukod pa rito, ang mga corrosion rift na unang beses lumitaw sa isang partikular na lugar ay tinatawag na alpha. Ang alpha corrosion rift sa Gyodong Island ay kasalukuyang matatagpuan sa simbahan sa Hilagang Insari. Bagamat nananatili itong unrated na corrosion rift, dahil maaaring lumakas ang mga corrosion rift anumang oras, hinihimok namin kayong huwag itong lapitan. Ang ating misyon ay magpatrolya sa loob ng management zone sa lugar ng Gyodong, tukuyin at lipulin ang anumang karagdagang corrosion rift na maaaring lumitaw. May mga boses ng pagkadismaya na narinig mula sa team. Seryoso, magpapadala kayo ng isang baguhan para magsagawa ng elimination missions. Nagbibiro ba kayo? Pero hindi sumagot ang staff member at diretsong dinala kami sa destinasyon. Pagdating namin, may narinig akong nagsasabing, delikado ang lugar na ito. Kahit nakatayo sa malayo, ramdam nila ang nakakapanindig balahibong enerhiya. Pakiramdam nila ay halos manigas ang kanilang dugo. Dahil dito, naisip kong masyado silang Sa sandaling ito, tinapik ni Hansonga ang hita ko gamit ang likod ng kanyang talim, sinenyasan akong kumilos na. Nagsimula na ang misyon. Sumigaw ang staff member, ang sitwasyon sa isla ay inireport sa offshore control room. Kaya kung kailangan nyo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa kanila. Hunters, sanay magtagumpay kayo. Pagkarating namin sa destinasyon, nagsimulang mag-organisa ang grupo para gumawa ng plano. Ang misyon ay suriin ang 2 lugar sa loob ng 1 linggo. Sa sandaling ito, pinutol ng boses ko ang kanilang pagpaplano. Itinuro ko ang mapa sa aking telepono. Sa tingin ko, dapat tayong magtayo ng base sa Haseo Temple at doon tayo kumilos. Dahil sa eksenang ito, maraming tao ang labis na hindi nasiyahan. Sino ka? Ngayon lang kita nakita. Baguhan ka, di ba? At higit sa lahat, bakit tayo pupunta sa Haseo Temple? At huwag mong isipin na mautusan mo kami, baguhan. Binaliwala ko ang kabastusan nila sa akin, at nagpaliwanag base sa kasalukuyang sitwasyon. Mula sa Huesyo Temple, makikita mo ang buong lugar. Nandoon pa rin ang lumang gusali ng templo, at maaari natin itong gamitin bilang tulugan. Dapat common sense lang ito. Hindi nyo ba naintindihan? Ang hindi ko inaasahan ay pagkatapos ng mungkahi ko, sumabog sila sa galit. Maraming lugar sa malapit na pwedeng tuluyan. Paano kung umakyat tayo ng bundok at mapaligiran tayo? Tumawa ako ng malamig. Hindi naman tayo lalaban sa libu-libong kalaban. Paano naman tayo posibleng mapaligiran doon? Pero ang sagot ko ay lalo lang nagpatindi ng kanilang reaksyon. Ano man ang mangyari, hindi kami susunod sa utos ng isang walang karanasang hunter na tulad mo.
Dahil dito, naramdaman kong sa bawat mundo ay may mga tangang lumalaban sa lohika. Kaya sa gitna ng aming pagtatalo, isang desisyon ang nabuo. Maghiwa-hiwalay na lang tayo. Gawin niyo ang sa inyo. Gagawin namin ang sa amin. Akala ko noong una ay si Hanso nga lang ang susunod sa akin, pero hindi inaasahan, may isa pang sumama sa aming 2 taong team. Pasimple kong sinuri ang lalaki sa tabi ko sa isang sulyap. Ang kanyang mana level ay tila bahagyang mas mataas kaysa kay Hanso nga. Naaalala kong ang pangalan niya ay Kim Min-jae. Nagtataka ako kung bakit siya sumusunod sa amin. Gayunpaman, ang sagot na nakuha ko ay nagpatawa sa akin. Sabi niya, kayong dalawa ay parehong unang beses palang nagsasagawa ng misyon. Tama ba? Nag-aalala akong magkaproblema ang 2 baguhan na kumikilos mag-isa, kaya sumama ako para bantayan kayo. Dahil dito, naramdaman kong mayroon man lang isang maaasahang tao sa team. Sa sandaling ito, napatingin ako sa unahan. Naramdaman ko nang may mali, kaya mabilis akong lumingon. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na tingin ng dalawa, itinaas ko ang aking kaliwang kamay, sinasabihan silang maghintay. Gumawa ako ng senya sa kanila na manahimik. Sinabi ko sa kanila na huwag gumawa ng ingay. Ako na ang titingin sa kabilang banda. Maingat na sumilip si Kim Min-jae para tingnan ang paligid. Ang nakita niya ay dose-dose ng mga halimaw na tumatakbo sa gubat. Sa isip niya, masyadong marami, mga 50 halimaw. Iminungkahi niyang lumihis kami ng daan. Itinaas ko ang aking kamay para sabihin kumalma siya. Huwag kang magpanik. Ano ang iyong natatanging skill? Gayunpaman, hindi niya sinagot ang tanong ko. Hindi mo naman siguro iniisip na labanan sila, di ba? Ang kanyang mga salita ay nagpaseryoso ng aking ekspresyon. Mga hunter na lumalaban sa mga corrosion creature, hindi ba't natural lang iyon? Tatanungin kita ulit, ano ba talaga ang iyong natatanging skill? At nalaman kong ang kakayahan niya ay apoy. Ang skill na pinakakampante siya ay fireball. Mabuti. Kung gayon, sa susunod, sundin mo ang senyas ko. Atakihin mo muna ang mga halimaw na yon. Sa pahayag na ito, si Kim Min-jae ay tuluyang natulala. Hindi niya inaasahan na ganoon kadesidido akong maglunsad ng atake. Hindi niya masyadong masundan ang takbo ng isip ko. Habang hindi pa rin niya masundan ang aking pag-isip, narinig niya si Hanso nga na nagsabing, si Kim Min-jae ang bahala sa pag-atake. Ano ang dapat kong gawin? Gustong pigilan ni Kim Min-jae ang aming mga kilos. 3 tayo laban sa 50 kalaban ay sobrang padalos-dalos. At hindi ba't sinabi mong ito ang unang beses mong magsagawa ng misyon? Dapat tayong mag-regroup habang makokontak pa natin ang ibang mga hunter. Ipinahiwatig kong hindi sila aabot sa oras. Dahil mula sa kanilang posisyon hanggang dito, masyadong matagal ang aabutin. Iba sila sa atin. Diretso tayong umalis mula sa Haseo Temple. Ang ibang mga hunter ay naghahanap ng ibang mga rift sa may baybayin. Isa pa, hindi matalinong tawagan sila basta-basta sa radyo dahil walang garantiya na darating para sumuporta ang mga hunter na makakarinig ng senyas. Bukod pa rito, kung magkakawatak-watak ang mga halimaw na ito habang naghihintay tayo, maaari silang maging banta sa ibang mga hunter. Kumakalma si Kim Min-jae at sinusuri ang mga isyong nabanggit ko. Napagtanto niyang tama ako. At kahit na may mga hunter sa malapit, maaaring hindi sila agad-agad pumunta dahil sa nauna nating alitan. Kaya nangangahulugan itong tayo lang ang makakaharap sa mga halimaw na ito. Sa hindi gaanong paborableng sitwasyong ito, ang kailangan natin gawin ay maglunsad ng sorpresang atake. Kaya mahalaga ang fireball mo. Sa ngayon, wala akong oras para sa kalokohan ni Kim Min-jae. Direkta kong ipinaliwanag ang aking taktika sa kanila. Una, aatake si Kim Min-jae sa gitna gamit ang fireball. Haharangin ko ang magkabilang panig para hindi sila makatakas. Pagkatapos marinig ang aking pagtatalaga ng gawain, labis na nagulat si Kim Min-jae. Isang napakadetalyadong stratehiya, para bang nakita na niya ang lahat ng posibleng mangyari sa hinaharap. Pakiramdam ni Kim Min-jae ay para akong isang leader na nakaranas ng hindi mabilang na labanan. Anong klaseng tao ba talaga siya? Pagkatapos ng ilang sandaling paghihintay, sa wakas ay nagkaroon kami ng pagkakataon. Maraming mga halimaw ang nagtipon-tipon. Sinasamantala ang pagkakataong ito, agad na nagpakawala ng fireball si Kim Min-jae. Sa sumunod na sandali, isang malaking bola ng apoy ang tumama sa kanila, na lubos na hindi nila inaasahan. Ang fireball ni Kim Min-jae ay napakalakas. Sa isang iglap lang, sinunog nito hanggang maging abo ang ilang mga halimaw. Kailangan niya ng kaunting oras para ihanda ang susunod na fireball. At sa panahong ito, haharangin ko ang mga atake para sa kanya. Sa sandaling ito, pinagdikit ni Kim Min-jae ang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang noo, patuloy na nag-ipon ng lakas. Sa sumunod na sandali, gumalaw ang aking katawan. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Puno ng pagnanasang pumatay ang aking mga mata. Ang pinakamahalaga ngayon ay pigilan ang mga halimaw na ito, pagkatapos ay hayaang makapag-ipon muli si Kim Min-jae para sa isa pang fireball. Sa isang sugod at hiwa lang, pumatay ako ng ilang mga rift monster. Para makamit ang pinakamataas na pagiging epektibo, mahalaga ang paghahati ng gawain. Kaya sa ngayon, dapat kong isaalang-alang ang aking mga kasama hanggang sa maging handa ang susunod na fireball. Sa sandaling ito, inatake ako ng isang halimaw, pero binaliwala ko lang ang atake nito.
Isang pahalang nahiwa ng sibat sa aking kamay ang tumapos sa ilang mga halimaw. Hindi ko hahayaang makalapit ang mga halimaw na ito kay Kim Min-jae. Gayunpaman, hindi ko kayang pigilan silang lahat mag-isa ngayon, kaya kailangan kong umasa sa lakas ni Han Songa. Sa sandaling ito, nagsalita ako. Ikaw na. Sa sumunod na sandali, isang malakas na tunog ng pagbunot ng talim ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Sa isang atake lang, pinutol ni Han Songa ang 3 goblin. Huminga siya ng malalim. Misyon, tapos na. Ngayon, nakasalalay na kay Kim Min-jae. Pagkatapos magsalita ni Han Songa, isang malaking fireball ang biglang sumabog. Ito ang eksena kung saan handa nang ilunsad ang fireball ni Kim Min-jae. Sinabihan ko siyang maghintay. Maghintay ka hanggang sa makaalis ako bago ka tumira. Kung hindi, malilintikan ako kapag tinamaan mo ako. Sa sumunod na sandali pagkaalis ko, buong lakas na inilunsad ni Kim Min-jae ang fireball sa kanyang mga kamay. Ang fireball na ito ay parang isang pinakawalang hayop na mabilis na sumusugod patungo sa mga halimaw na yon. Sa isang malakas na pagsabog, sumabog ang isang malaking pagsabog sa dati kong posisyon. Nakalundag na ako palayo nang bumagsak ang fireball. Pagkatapos noon, hinawakan ko ng mahigpit ang sibat sa aking kamay. Nang bumagsak ang fireball, 2 halimaw ang sumubok tumakas. Pero paano ko naman sila hahayaang magtagumpay? Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang usok sa gubat. Itinusok ko ang sibat sa lupa. Ang plano ng sorpresang atake kanina ay napakatagumpay. Kahit na nalipol natin silang lahat, naubos din ang malaking bahagi ng ating stamina. Sasabihin ko na sanang napakagaling ng lahat, gusto kong purihin silang dalawa nang mapansin kong may mali sa likuran ko. Lumingon ako para tingnan at nakitang nakatutok na pala ang hanggon ni Kim Min-jae sa ulo ko at napakaseryoso ng kanyang ekspresyon. Pero agad-agad, tinitigan niya ako ng may ngiti. Maaari ka bang tumabi? Nakaharang ka sa target ko. Wala akong masabi dito. Akala ko babarilin niya ako. Sa sumunod na segundo, agad na nagpaputok si Kim Min-jae ng 2 beses, tinamaan ang mga halimaw. Ito ay paglalagay ng mga microchip sa mga halimaw. Kapag natapos ang misyon at naging ligtas na, darating ang mga scrap collector na may kontrata sa kanya para mangolekta. Ang tinatawag na scrap collectors ay yaong mga direktang kumukuha ng mga byproduct mula sa mga bangkay. Kaya pagkatapos nating ilagay ang mga chip na ito, pagkatapos ng misyon, darating ang mga scrap collector para iproseso ang mga bangkay at kolektahin ang lahat ng mahahalagang bagay. Pagkatapos ay tinatasan nila ang halaga ng mga item na ito, ibinebenta, at ipinamamahagi ang kita. Kinukuha nila ang komisyon na napagkasunduan sa kontrata, at ang natitira ay napupunta sa mga pamilya ng mga namatay na hunter. Tinanong ko si Kim Jae kung mapagkakatiwalaan ba ang mga taong iyon. Sabi niya, huwag daw akong mag-alala. Mahalaga ang paghahanap ng mahuhusay na scrap collector at pakikipagkontrata sa kanila. Habang kami ay nag-uusap, isang halimaw ang nagtatago sa mga puno at nakatitig sa akin. Sa sumunod na sandali, bigla kaming inatake ng halimaw na ito. Nagtalsikan sa lahat ng dako ang mga debris sa lupa, at sa sandaling iyon, hinawakan ko si Kim Min-jae at tumakas mula sa lugar. Kung hindi, tiyak na pareho kaming malubhang masasaktan. Matapos makatakas sa isang ligtas na distansya, ibinagsak ko si Kim Min-jae sa lupa at lumingon upang tingnan ang halimaw na iyon. Medyo hindi makapagsalita si Kim Min-jae. Kakatapos lang nating harapin ang isang malaking grupo ng mga halimaw, ngayon may isa na namang lumitaw. Sa sandaling ito, humalakhak ang halimaw na iyon, ibinuka ng malaki ang nakakadiring mga ngipin nito. Naging seryoso ang aking ekspresyon. Mukhang ang halimaw na ito ang pinuno ng mga maliliit na halimaw kanina. Umungol ng isang beses ang halimaw at umalinggaw-gaw ang boses nito sa buong kagubatan. Sino ang nakakaalam kung tinatawag nito ang kanyang mga alagad? Tahimik akong nagmura. Lentik, dapat sumugod ka na lang kasama ng mga alagad mo kanina. Bakit ngayon ka pa naghintay para hamunin kaming 3 ng mag-isa? Naghahanap ng kamatayan, ang bibig ng pinunong halimaw na ito ay naglabas ng isang kakaibang tawang kekiki. Nadarama ko ang mana mula rito. Kung ikukumpara sa mga pipitsugin kanina, wala ito sa parehong antas. Malakas kong tinawag ang 2 pang miyembro ng team. Sinabi ko sa kanila na huwag makialam. Ako na ang bahala dito. Nadarama kong napakalakas ng kapangyarihan ng halimaw na ito. Kung hahabulin niya tayo, walang sinuman sa atin ang makakatakas. Medyo natigilan silang 2. Ang ganoong kalakas na halimaw ay dapat labanan ng 3 taong nagtutulungan, pero pinutol sila ng boses ko. Isang beses ko lang itong sasabihin. Umatras na kayo. Gusto nyo bang umuwi na hiwalay ang ulo sa katawan nyo? Sa sinabi kong iyon, biglang natigilan sa gulat ang 2. Masyadong nakakatakot sabihin yon. Inalog ko ang sibat sa aking kamay at sinabi sa kanila, mas mabuting makinig kayo sa akin at umalis na dito kaagad. Mas kaya kong hawakan ang sitwasyon ng mag-isa. Dahil kaya kong lumaban ng buong lakas ng walang inaalala, umungol ako. Halika kung ganon, lintik kang pinuno ng mga paniki. Hindi nagtagal, nakikipaglaban na ako sa pinuno ng mga paniki. Akmang hahakbang si Han Seung-nga para tumulong nang pigilan siya ni Kim Min-jae. Hindi natin siya dapat tulungan ngayon. Pabibigatin lang natin siya. At kahit na mukhang pinipigilan siya ng pinuno ng paniki, sa totoo lang ay hindi dahil hindi man lang siya tinamaan ng mga atake nito, ni isang beses.
Hindi man lang nadaplisan ang kanyang damit. Bukod dito, may napansin din si Hansanga. Ang bilis at matalas kong obserbasyon ay kahanga-hanga. Kung ako ang lumalaban, malamang hindi ko maiiwasan ang sibat. Sa sandaling ito, ipinilipit ko ang aking baywang at muling iniwasan ang atake ng pinuno ng halimaw. Habang umiiwas, umaatake rin ako. Saan man umabot ang aking sibat, tiyak na sumusunod ang mga itim na apoy na parang anino. Habang dumarami ang mga apoy na yon, lalong bumabagal ang kilos ng halimaw. Kaya kahit na mukhang mahirap ang laban ko, itong pinunong halimaw sa harap ko ay lubusan kong pinaglalaruan. Dahil dito, tuluyang natigilan si Hansanga. Baguhan ba talaga siyang hunter tulad ko? Bakit parang isa siyang hunter na sanay na sa labanan? Samantala, muli akong inatake ng pinuno ng halimaw. Napangisi ako. Magandang tiyempo. Tignan natin kung mapapalabas mo ang buo kong lakas. Sa sumunod na segundo, mabilis na dumulas pa atras ang katawan ko sa lupa. Pagkatapos ay malakas kong inihagis ang sibat sa aking kamay paitaas sa hangin. Labis itong ikinagulat ni Hansanga sa likuran ko. Talagang inihagis ng lalaking ito ang sibat sa hangin. Ano ang gusto niyang gawin? Mula sa pananaw sa itaas sa sandaling ito, dahan-dahang bumabagsak ang sibat. Kasabay nito, inaatake ako ng halimaw na yon. Natigilan din si Kim Min-jae. Talagang binitiwan ng lalaking ito ang kanyang sandata sa ganoong kapanganib na sandali. Sa isang iglap, nasa harap ko na ang halimaw na ito, pero hindi ako nataranta. Tiningnan ko lang ang halimaw na ito nang walang ekspresyon. Sa isang lagapak, dahan-dahang bumagsak ang ulo ng halimaw sa harap ko. Lumalabas na ang sibat na inihagis ko kanina ang aking huling pamatay na galaw. Pagkatapos bumagsak, direktang tumagos ang sibat sa leeg ng halimaw na ito. Kahit na tumagos na ang sibat sa leeg ng halimaw na ito, nakakagalaw pa rin ito. Dahil dito, namangha ako sa tibay ng buhay ng halimaw na ito, pero sa kasamaang palad, tapos na ang laban. Dapat ko itong tapusin ng walang pag-aalinlangan. Hinding-hindi ko ito bibigyan ng pagkakataong bumawi. Pagkatapos noon, sa ilalim ng mga tingin ng dalawang natatakot, hinugot ko ang sibat at paulit-ulit na sinaksak ang ulo ng halimaw. Medyo nagulat si Kim Min-jae. Paano ito nangyari? Malinaw na mukhang napipigilan si Ho Chon-sak. Pero sa isang iglap, bumagsak ang halimaw. Ano ba talagang nangyari? Sa sandaling ito, lumingon ako at tumawag. Kim Min-jae, normal ba talagang may lumitaw na ganitong halimaw dito? Sa puntong ito, may mga pagdududa rin si Kim Min-jae. Para sa isang nilalang na hindi man lang isang corrosion unit core, marahil kung ito ay isang corrosion zone, dapat ay hindi bababa sa grade 3 ang rating nito. Lumalabas na ang mga corrosion unit ay nahahati sa 4 na antas sa kabuuan. Sa briefing bago ang operasyon, malinaw kong narinig na ang Alpha Corrosion Unit ng Jeodong Island ay walang rating. Kung ganoon, mukhang ang Alpha Corrosion Unit ng Jeodong Island ay nag-upgrade na sa grade 3. Dapat iulat kaagad ang sitwasyong ito sa mga nakatataas. Medyo nag-aalinlangan si Hansanga sa aking hinala. Sinabi ko sa kanya na mag-isip ng mahinahon. Kung hindi ito grade 3, walang paraan para ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Nang suriin ko ang puntong ito, nawalan din ng katinuan ang mukha ni Kim Min-jae. Ang agwat sa pagitan ng unrated at grade 3 ay parang langit at lupa. Kung totoo nga ito, malamang ay kakaunti lang ang mga hunter na makakabalik ng buhay. Mukhang kailangan talagang iulat agad ang bagay na ito sa mga nakatataas. Masyadong nakakatakot ang islang ito. Kaya nagmungkahi ng ideya si Kim Min-jae. Sagipin muna natin ang ibang mga hunter. Sa lakas mo, kahit grade 3 ay hindi dapat maging problema, pero direkta ko siyang tinanggihan. Paano ko posibleng mahanap at mailigtas mag-isa ang lahat ng hunter na gumagala sa islang ito? May limitasyon din ako. Ang hindi ko kaya, seryoso kong sinabi sa kanilang dalawa. Ang misyon natin ay hindi iligtas ang mga hunter na nasa krisis. Ito ay para kumpirmahin at puksain ang lahat ng karagdagang corrosion rift na nangyayari. At sa ganitong uri ng trabaho, imposibleng asahan na walang masasawi. Sa sandaling ito, may isa pang tanong si Hansanga para sa akin. Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon, ano sa tingin mo ang magiging kalagayan mo? Medyo nalito ako dito. Kung makakatagpo ka ng panganib, hindi ka ba makakaramdam ng sama ng loob, paghihinagpis, at magdarasal na maligtas? Sa pagkakataong ito, naging ganap na madilim ang aking ekspresyon. Iligtas mo ba sila gamit ang pag-iisip ng mga namatay na? Hindi ko sinasabi ito dahil hindi ko naintindihan ang emosyon ng mga tao. Resulta lang ang pinag-uusapan ko. Kung gusto mo silang iligtas, hinding-hindi kita pipigilan. Itabi mo na yung lintik na savior complex mo. Mayroon ding mga hindi maiiwasang pagkamatay sa mundong ito. Sa pagharap sa ganoong mga kamatayan, anuman ang damdamin o iniisip ko, mamamatay ako na may pag-isip na tanggapin ang kamatayan. Kung pinalala ko ang mga rift sa pamamagitan ng pagliligtas sa ilang hunter, na naging dahilan ng pagkamatay ng mas maraming tao dito, kasalanan ko yon. Kaya sa mga desperadong sitwasyon, hinding-hindi ka dapat mag-atubili. Kung isasagawa pa rin nilang dalawa ang mga misyon dito nang may ganitong pag-isip, hindi sila mabubuhay sa mundong ito. Sa gabi, nakahanap kami ng lugar para magpahinga. Nakahanap kami ng isang tirahan. Walang laman ang buong gusali at walang bakas ng ibang corrosion creatures na nanatili dito. Pagkatapos mag-inspeksyon ni Kim Min-jae sa paligid, wala siyang nakitang kakaiba. Medyo madilim lang ang lugar na ito.
Pero sa kabutihang palad, dahil sa mga ilaw na ito, nakikita namin ang mga posisyon ng ibang hunter. Gayunpaman, sa aking pananaw, inilalantad din ng ilaw na ito ang ating posisyon. Pareho itong napakadelikado para sa atin. Kung mga alipores lang, hindi mahalaga na malantad ang ating posisyon. Pero kung makakatagpo tayo ng mga halimaw tulad ng pinuno ng paniki, problema yon. Kaya kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng babala sa ibang mga hunter. Ito ang Team 8. Isinasaalang-alang ang antas ng mga halimaw na nakatagpo natin kamakailan, maaaring nag-upgrade na sa Grade 3 ang Alpha Corrosion Unit. Ang basta-bastang pagbubukas ng ilaw ay maaaring maglagay sa inyo sa panganib, kaya iwasan ito hanggat maaari. Kung sisirain natin ang core ng Corrosion Rift, lahat ng nilalang ay maglalaho. Dahil kung wala ang enerhiyang inilalabas ng Corrosion Rift, maglalaho ang Corrosion Rift Zone. Hindi ko maiwasang isipin. Mukhang medyo simple lang ang misyong ito. Hindi ito kasing hirap ng sinabi nila. Plano kong sirain ang Corrosion Rift pagdating ng panahon. Mabilis na sumapit ang hating gabi. Tulog na si Hansanga sa sandaling ito. Bukod sa kanya, tulog na rin si Kim Min-jae. Dahan-dahan kong inilagay ang alarm device sa tabi nila. Tutunog ang kagamitang iyon kapag may lumapit na halimaw, kaya dapat makapunta ako doon nang may kapanatagan ng loob. Pagkaalis ng bahay, mabilis na gumalaw ang aking anyo sa kabubatan. Sa kabutihang palad, nakumpirma ko ang posisyon ng Alpha sa briefing. Dapat maging maayos ang operasyong ito. Pero sa sandaling ito, nakaramdam ako ng mali. Tila may galaw sa unahan, kaya bigla akong huminto at tumingin sa unahan. Narinig ko ang isang pamilyar na kakaibang tawa. Pakiramdam ko ay masyadong naging maayos ang mga bagay. Kaya ikaw na naman pala. Sa sumunod na sandali, ginamit ko ang apoy ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang lumingon ako, nalaman kong hindi ito ang halimaw na aking inaakala. Ang halimaw sa harap ng aking mga mata ay isa na hindi ko pa nakikita. Ang laki nito ay mas malaki na ng maraming beses kaysa sa akin. Hindi ito maikukumpara sa dating pinuno ng paniki. Sa kabilang banda, may emergency na nangyayari sa Hunter Association Center. Naputol ang ilang signal ng hunter ng Team 5. Ipinapalagay na patay, labis itong ikinagulat ng mga tauhan ng pamamahala dahil nakatanggap din siya ng impormasyon ng mga nasawi mula sa ibang mga team. Lintik, ano bang nangyayari kanina pa? Agad niyang inutusan ang mga sakop na makipag-ugnayan sa headquarters para humingi ng suporta at magpadala ng mga emergency help request sa mga hunter sa lugar na iyon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isa pang mensahe. May papalapit sa posisyon ng Alpha Core. Agad na pinagpadala ng mensahe ng leader ang taong iyon. Sabihin sa taong iyon na huminto agad. May mga lubhang mapanganib na halimaw sa unahan. Ngunit kalaunan, nalaman nilang ang taong patungo sa Alpha Center ay ang kasamahan nilang si Ho Chon-seok. Nangangahulugan ito na siya ang unang taong nakatuklas sa core ng Corrosion Rift. Inutusan ng leader ang kanyang sakop na agad kumonekta sa aking terminal at kumpirmahin kung buhay pa ako. Kung sa bagay, hindi pa nangyari ang ganitong pag-upgrade ng Corrosion Core. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, siya ang unang taong nakatuklas at tumungo sa lugar ng Alpha Core. Dapat natin siyang bantayang mabuti. Hindi nagtagal, kumonekta sila sa aking terminal at nalaman nilang nakikipaglaban ako sa isang halimaw. Sa halip na lumaban, mas para akong tumatakbo para iligtas ang aking buhay. Ang nilalang na ito ay mas malakas kaysa sa aking inaasahan, at napakabilis din ito. Pagkatapos noon, narinig ng Hunter Center ang aking boses. Ang halimaw na ito sa likod ko ay masyadong malakas. Swerte talaga akong buhay pa. Hindi ba nagsagawa ng investigasyon ang mga taong inilagay nyo rito dati? Bakit wala kaming natanggap na anumang impormasyon, mga tarantado? Pagbalik ko, isusubo ko ang corrosion core sa bawat bibig ninyo. Ang mga salita ko ay nagtulak sa kanila na i-mute ang aking terminal. Kumpirmahin nyo lang na buhay pa siya. Sa ngayon, hindi sapat ang lakas ko para patayin ito. Mabagal ko lang na mababawasan ang buhay nito, pagkatapos ay tatapusin ko ito ng sibat. Pero ang halimaw na ito sa harap ko ay higit pa sa aking inaasahan. Ang nilalang na ito ay walang palatandaan na susuko. Nang labanan ko ang pinuno ng paniki sa umaga, masyado akong humigop ng mana mula sa isla. Mas mahina ang kapangyarihan nito kaysa sa karaniwan. Kaya sa ngayon, hindi ako makaalis sa isla. Kailangan kong magmadali at humanap ng lugar sa isla para humigop ng mana. Sa sandaling ito, kumislap ang aking mga mata. Hindi ko inaasahang mahahanap ko agad ang kailangan ko. Nakakita ako ng isang itim na butas sa lupa sa unahan ko. Hindi ako nag-atubili at direktang tumalon sa loob. Lumingon ako at sinabi sa malaking nilalang sa likod ko, bilisan mo at sundan mo ako. May gusto akong tingnan. Sa kabilang banda, nawala na ng Hunter Headquarters ang aking signal dahil nakapasok na ako sa Alpha Corrosion Core. Nang marinig ang balitang ito, namutla sa takot ang mukha ng leader. Lintik. Pagdating sa loob ng core, nalaman kong mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Sinabi nila kanina na ang unrated at Grade 3 corrosion cores ay hindi kumakalat ng ganoon kabilis. Gaano kalaki ang Grade 1 at Grade 2? Ilang sandali pa, nilinis ko ang siwang ng corrosion rift at sunod kong haharapin itong malaking nilalang. Sa totoo lang, hindi ako masyadong mapilit na uri. Pero kung patuloy akong aalaskahin ng nilalang na ito, magagalit din ako.
Dahan-dahan kong hinigpitan ang hawak sa sandata sa aking kamay. Isa sa mga pinakamalaking issue sa Paradox Flame ay kumakalat ito sa lahat ng nabubuhay maliban sa akin. Kahit mga kakampi ay walang pinipili. Ito ang nakakatakot na katangian ng Paradox Flame. Sa sandaling ito, isang halimaw ang lumitaw sa harap ko. Malakas kong isinaksak ang aking sibat pasulong, tinamaan ang katawan ng halimaw. Tumili ang halimaw at natahimik. Napangisi ako sa sarili ko. Tapos na ang trabaho. Pagkatapos ay sinimulan kong sipsipin ang mana mula sa hangin. Hinihila ko ang mana sa aking katawan at iniimbak ito. Ang manang nasipsip mula sa hangin ay kumakalat sa bawat sulok ng aking katawan, pinalalawak ang aking mga meridian at ginagawa itong mas matibay. Huminga ako ng malalim at may mga bakas ng mana na talagang lumabas sa aking bibig. Ang epektong ito ay talagang kamangha-mangha, higit pa sa aking inaasahan. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila may lumitaw na bitak sa kalangitan. Tumingin ako sa kalangitan ng walang takot. Mukhang marami pang labanan ang darating. Ilang sandali lang, maraming halimaw na tulad ng nauna ang lumabas mula sa bitak na yon. Sayang at huli na sila ng isang hakbang. Kumpleto na ang pagpapadalisay ng aking katawan. Hindi ako natatakot sa kanila kahit kaunti. Maya-maya, 3 halimaw ang sumugod sa akin. Iwinasiwas ko ang aking sibat. Mga bagay na walang isip. Hindi nyo ba napapansin na hindi na kayo matutulungan ng daming nyo? Sa sumunod na sandali, ang mga halimaw na ito ay ganap na pinagpira-piraso ng mana na aking pinakawalan. Sila ay hindi man lang makadikit sa laylayan ng aking damit. Ang kasalukuyan kong lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, ngunit malayo pa rin sa aking kapangyarihan sa kabilang mundo. Kung porsyento ang pag-uusapan, marahil ay 1% pa lang ng lakas ko ang aking nababawi. Sa sandaling ito, isang anino ang biglang lumitaw sa likuran ko, naghahandang tambangan ako. May mali sa pakiramdam ko. Kailan pa nakalapit ang bagay na ito sa akin? Halos kasabay ng pagsalakay nito. Agad akong lumayo sa pagitan namin. Ang halimaw na ito ay may katawang tao na may ulo ng daga. Ang pinaka-core ng isang corrosion rift ay nasa ibang level talaga. Nakuha nito ang interes ko. Iniisip ko kung ilang sunod-sunod na tama ang maibibigay ko sa level na ito. Sa sumunod na sandali, sumugod ang aking anyo. Ang sibat sa aking mga kamay ay sumasayaw ng may napakalakas na puwersa. Sumugod ako, ngunit diretsong hinarang ito ng ulo ng daga sa harap ko. Inasar pa ako ng ulo ng daga. Masyadong mabagal ang ataking iyon. Ang hindi niya alam ay iyon. Kahit na hindi buong bilis ang atake ko, puno naman ito ng lakas. Ang armas niya ay may mga lamat na ngayon. Tinitigan ko ito ng masinsinan at dahan-dahang sinabi, Twin Moon Spear unang atake, tumusok ka. Sa sumunod na segundo, tumilapon ang katawan nito dahil sa aking mana at sinamantala ko ang pagkakataon. Hindi man lang alam ng halimaw na ito kung ano ang nangyari. Ang Twin Moon Spear ay ang aking teknik. Sa daanan ng aking atake, isang asul na trajectory ang nabubuo. Ang trajectory na yon ay kayang ulitin ng perpekto ang unang atake at ulitin ito ng 4 na beses. Kung aatake ako kasunod ng trajectory, ito ay simpleng teknike lamang ng pag-chain ng 4 na tama. Ngunit ang mga atake ko ay ganap na naiba sa 4 na magkakasunod na ataking ito dahil ang aking asul na trajectory ay kayang atakihin ang kalaban ng kusa. Para itong isang dual orbit object na halos imposibleng iwasan. Sa pagharap sa naantalang combo na opensibang ito, hindi ko alam kung anong alas ang mayroon ang ulo ng daga na ito para talunin ako. Sa isang iglap, tinamaan ulit ng akin ang ulo ng daga. Basta't magpakita ito ng butas, matatapos ko ito kaagad. At ngayon na ang oras para tapusin ito. Sa sumunod na segundo, walang tigil kong tinamaan ang katawan nito. Bawat atake ko ay may 4 na sunod-sunod na tama, kaya malapit nang madurog ang katawan nito dahil sa akin. Hindi nagtagal, kalahati na lang ng ulo nito ang natira. Pero hindi naman niya iniisip na ang simpleng paglaho ay ang katapusan na, di ba? Ngunit habang naghahanda akong magpatuloy sa pag-atake, isang kahon ang biglang lumitaw sa aking kamay. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Nang makita ko ang laman ng kahon, ganap akong natigilan. Samantala, sa Hunter Center, nagkakagulo ang lahat. Kumakalat ang corrosion rift mula sa gitna ng Geodong Island, at patuloy na nawawalan ng signal ang mga team na nagdudulot sa kanila ng matinding takot. Habang pinapanood ang eksenang ito, hindi alam ng leader kung ano ang gagawin. Ang sitwasyon ay ganap na hindi inaasahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dito na ba magtatapos ang lahat? Maliban kung may mangyaring himala, maaari lang tayong tumayo rito at panoorin ang mga hunter na ganap na maubos. Sa sandaling ito, tinawag siya ng isang tauhan. Nagmamadaling lumapit ang leader para tingnan. Nagpatuloy sa pag-uulat ang tauhan. Mensahe mula sa hunter na pumasok sa Alpha Core Zone. Inilipat niya ang mensahe sa malaking screen. Makikita ng lahat ng channel ang mensahe ko. Ipinapaalam sa kanila ng aking mensahe. Nawala ang signal ng corrosion core. Lahat ng nasirang bangkay na nakaharap ng mga hunter ay kumpirmado, naubos na. Mga katawan kumpirmado, naglaho. Halos hindi makapaniwala ang leader sa nakikita. Nasasaksihan niya ang isang himala na nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, matapos makumpleto ang transmission, huminga rin ako ng malalim.
Tumingala ako sa langit at napansin kong medyo maraming bituin. Pinaka-importante, napakasariwa ng hangin, mas maganda kaysa sa kabilang mundo. 2 minuto bago nito, isang malaking grupo ng mga halimaw ang lumalabas mula sa bitak. Si Han Sangha at ang kanyang mga kasamahan ay nakikipaglaban sa sandaling ito. Nagtamo na siya ng maraming pinsala. Halos hindi na niya mahawakan ang kanyang talim. Ngunit sa sumunod na segundo, na may determinasyon mula sa kung saan, inalalayan niya ang kanyang braso gamit ang kanang kamay, pinipilit ang sarili na hawakan ang talim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng masinsinan sa mga halimaw sa unahan. Ang bilang nila ay mas marami ng ilang beses kaysa noong araw. Pinaka-importante, nang magising sila, hindi nila ako nakita. Sa sandaling ito, tinawag siya ni Kim Min-jae na nasa likuran niya. Miss Han, sa tingin mo ba makakabalik tayo ng buhay? Medyo natatakot na ako. Sa totoo lang, hindi katakataka na hindi siya nagpapanik dahil napakaraming halimaw sa unahan. Kung sabay-sabay na atake ang mga halimaw na ito, maaari nila silang yurakan hanggang mamatay. Tumingin si Han Sang-i kay Kim Min-jae. Mukhang naabot na rin niya ang kanyang hangganan. Kahit hindi niya alam kung makakabalik sila ng buhay o kung gaano katagal pa siya makakatagal, hinding-hindi siya maaaring bumagsak ngayon. Sa sumunod na segundo, isang pangit na halimaw ang sumugod kay Han Sanga. Napakatulis ng tingin ni Han Sanga. Bahagya siyang yumuko at direktang sumabog ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang mga kamay. Ngunit agad-agad, napansin niyang nawala ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Hindi niya alam kung kailan ito nangyari, ngunit ang pinakamahalaga, 3 halimaw na ngayon ang sumusugod sa kanya. Sa sandaling ito, labis na nababahala si Kim Min-jae, ngunit wala na siyang lakas para magbigay ng suporta. Malapit ng kagatin ng halimaw ang leeg ni Han Seung. Gustong ipikit ni Kim Min-jae ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang panoorin ang susunod na mangyayari. Ngunit lumipas ang 5 segundo at hindi dumating ang inaasahang sigaw. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, natuklasan nila ang isang nakakagulat na eksena. Lahat ng mga halimaw sa harap nila ay ganap na naglaho, naging abo. Kinabukasan, nakita ko sila sa Hunter Assembly Point sa Jeodong Island. Nang makita ang eksenang ito, agad na dumilim ang aking mukha. Hindi ko inaasahan na maraming nasugatan. Nagwala ba ang corrosion rift habang wala ako? Lahat ng nakakita sa aking pagdating ay nagpakita ng ekspresyon ng pagkagulat. Talaga bang nilinis mo ang isang level 3 corrosion rift ng mag-isa? Ngunit sa pagtingin sa aking payat na pangangatawan, hindi ako mukhang kayang maglinis ng isang level 3 corrosion rift. Lumakad pa ako ng kaunti, at natagpuan ko ang mga miyembro ng Team 8. Talagang gulat na gulat si Kim Min-jae. Hindi niya kailanman inakala na malulutas ko ang corrosion rift ng mag-isa. Napatawa ako ng malamig. Sabihin na lang nating nauna ang puso ko kaysa sa katawan ko. Lahat para protektahan ang aking mga kapwa hunter. Dahil naging maayos ang lahat, dapat magpanggap akong mabait. Kailangan kong mabilis na alisin ang aking dating pagkatao bilang kontrabida. Sa sandaling ito, may tumawag sa akin mula sa likuran. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Park Jong-tae, branch manager ng Korean Operations Company. Sinulyapan ko siya at nagtanong, ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Sinabi niyang sumama ako sa kanya dahil gustong makipagkita sa akin ng mayor. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong ipinatawag ng ganito. Ang pag-uutos sa mga tao ay tila karaniwang ugali ng mga matatandang ito. Sa pagsasalita nito, may naalala ako. Hindi nabanggit sa kontrata ang kompensasyon para sa paglilinis ng isang level 3 rift. Dahil nandito na rin lang ako, pag-usapan na rin natin ang presyo. Pagkababa ko ng kotse, isa pang lalaki ang lumapit at bumati sa akin. Nagpakilala ang tao bilang si Lee Bigley, isang cooperation liaison specialist. Habang naglalakad, sinabi niya sa akin, matagal nang inaabangan ng mayor ang pag-uusap na ito. Nagulat siya nang matanggap niya ang ulat mula sa Jeodong Island noong madaling araw. Agad na ipinaayos ng mayor sa kanya ang pag-uusap at kinansela ang lahat ng kanyang schedule para lang makausap ako ng maayos. Ang isang baguhan na mag-isang sinira ang isang level 3 rift ay isang bagay na hindi pa nangyari mula pa noong unang henerasyon ng mga hunter. Hindi ko inaasahan na may nakagawa na pala ng parehong bagay dati. Siguradong napakalakas nila. Ilang sandali lang, matagumpay akong nakarating sa opisina ng mayor. Isang matabang lalaki ang lumitaw sa harap ko. Maligayang pagdating. Ako si Park Jeon, mayor ng lungsod na ito. Paumanhin sa biglaan kong pagtawag sa'yo. Inanyayahan niya ako sa kanyang cave, nais makipag-usap ng maayos. Bilang mayor ng Incheon, ang issue sa Jeodong Island ay isang malaking problema para sa kanya. Masyadong mahirap na harapin ito sa pamamagitan ng pag-upa ng mga mamahaling kumpanya ng guild. Uminom ako ng isang tasa ng tsaa, at mahinahong nag-isip, gusto ko talagang mangikil ng pera sa mayor na ito ngayon. Nang malaman niyang baguhan pa lang ako, nagsimula siyang maging proud sa akin. Nalilito ako dito. Paano biglang naging ganito ang mga bagay? Lumalabas na ang Incheon ay isa sa mga pangunahing rehiyon ng bawat bansa. Salamat sa mahusay na infrastruktura ng Incheon Airport, hindi mabilang na logistic ang dumadaloy dito. Bukod pa rito, salamat sa proyekto ng Free Economic Zone, ang mga internasyonal na lungsod tulad ng Songdo at Cheon ay nakahikayat ng maraming dayuhang mamumuhunan na nagpapahirap sa pagpili.
Malalaking halaga ng kapital ang dumadaloy sa Incheon International City. Ang mga materyales ay dinadala sa pamamagitan ng airport. Titiyakin nito na ang iyong landas bilang isang hunter ay magiging maayos at walang hadlang. Sa sandaling ito, pinutol ko siya dahil gusto ko munang magtanong sa kanya. Dahil nagbibigay ka ng napakagandang suporta, sa tingin ko dapat akong magbigay ng kapalit, tulad ng pagtulong sa isang mayor na may bumabagsak na approval ratings na matagumpay na manalo sa muling halalan. Umubo ang mayor. Talagang mahusay ang iyong impormasyon. Kayang gawin ng mga smartphone ngayon ang lahat. Naghanap ako ng impormasyon online. Matatapos ang kanyang termino sa unang bahagi ng susunod na taon. Sa pagmamasid sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang pangkalahatang opinyon ay maliit ang tsansa niyang manalo muli. Lumitaw ang malamig na pawis sa noon ng mayor. Talagang direkta ka. Sa totoo lang, sa proseso ng pagsali sa request na ito, hindi mo ba kailangan ng pahintulot mula sa pamahalaan ng lungsod ng Incheon? Hindi tulad ng pampublikong anunsyo, bilang isang baguhan, kailangan ko ng pahintulot ng mayor para makapasok. Kung maayos niyang hahawakan ito, maaari niyang ipagkalat na nakatuklas siya ng isang henyo. Mukhang gusto niya akong isulat sa isang kwento at nakawin ang aking kredito. Sinabi ng mayor na salamat sa infrastruktura na nabanggit kanina. Bilang mayor, pinapanatili niya ang koneksyon sa maraming lokal at dayuhang kumpanya. Idiniin niya ang kanyang kamay sa isang pakete ng kape sa mesa. Halimbawa, malapit nang mag-expire ang kontrata ng modelo ng brand na ito kaya maaari kong ilagay ang mukha mo sa packaging. Hindi lang iyon, maraming walang katapusang posibilidad. Ngunit sa sandaling ito, pinutol ko siya. Siguro mukha akong napakamura sa'yo. Ganyan ang tingin mo sa akin, hindi ba? Nang marinig ang aking mga salita, nanigas ang ekspresyon ng mayor. Mukhang medyo napahiya siya. Nanonood ako ng balita kamakailan. Tila desperadong nangangailangan ang mundong ito ng isang bagong mukha upang baguhin ang malungkot na kapaligiran. Agad na nagbago ang aking tingin. Ang ibig kong sabihin, ang sinasabi mong maibibigay mo sa akin, ay ang mga bagay na makukuha ko rin naman sa huli. Hindi ba't medyo hindi patas iyon? May iba pang panukala ang mayor, tulad ng ligtas at mataas na bayad ng mga komisyon na maibibigay niya sa akin, ngunit ang mga panukalang ito ay lubos na nakakainip para sa akin. Kumaway ako sa mayor at naghandang umalis. Pakipadala ang aking pagbati sa tagapagsalita ng kape. Dahil sa aking pagtanggi, maaaring ipagpatuloy ng modelong iyon ang pag-endorso ng brand ng kapeng ito. Sa kabilang banda, sa loob ng isang tunel ng tulay, may 2 tao dito. Nagsalita ang isang lalaki. Mukhang nabigo ang eksperimento sa Jeodong Island. Ang lalaking nakaluhod sa lupa ay paulit-ulit lamang na humihingi ng tawad, ngunit may magandang balita. Nang marinig ang salitang magandang balita, nagpakita ng interes ang mukha ng lalaki. Ang magandang balita na sinasabi ng nakaluhod na lalaki ay isang clip mula sa Hunter Qualification Exam. Nakarecord dito ang video ng paggamit ko ng Paradox Flame. Pinanood ng lalaki ang video at napangiti. Tunay na kahanga-hanga ang baguhang ito. Matapos makumpleto ang misyon sa Incheon Bayodong Island, ang buwan ng pambansang ranggo ng mga hunter sa unang araw ng buwan ay muling niraranggo. Ito rin ang sandaling sabik na inaabangan ng lahat bawat buwan. Ano man ang edad, inaabangan ng lahat ang paglabas ng ranggo na ito. Lahat ay curious kung sino ang magiging numero 1 ngayong buwan. Kaming mga hunter ay binibigyan din ng pansin ang ranking na ito. Karaniwan, hindi gaanong malaki ang mga pagbabago sa ranking, nagbibigay lang ng aliw sa publiko. Pero iba ngayon. Di nagtagal, ang ranking na ito ay inihatid kay Hunter Association President Moon Jong-tae. President, ito po ang ulat ng World Hunter Ranking para sa Setyembre. Pakisuri po ito. Bukod pa rito, si Lesion, na nasa malayong larangan ng digmaan, ay nakatutok din sa ranking na ito. Gusto niya talagang malaman kung nakasama ako sa listahan. Sa sandaling ito, nakaupo ako sa isang silya habang tinitingnan ang bagong ranking. Sa kabila ng lahat ng magagarang display, ang pinakamahalagang bahagi pa rin ay ang top 1-0. Di nagtagal, pinindot ko ang ranking interface. Ika-negatibo 1-0 pwesto, ang eskrimador na si Lesion. Ika-negatibo 5 pwesto, Throwing Blade Kim Cheon. Ika-negatibo 3 pwesto, Fire God Cho Yoyok. Ika-negatibo 2 pwesto, Monstrous Strength Jang Taesok. Nang titignan ko na sana ang numero 1, may kumatok mula sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang staff member mula sa venue na ito. Pasensya na sa paghihintay. Maaari ka nang lumabas ngayon, at ako ang numero 1 sa ranking Rising Star Ho Chonsok. Sa itaas ng titulo, may isang linya na nagsasabing na itakda ko ang pinakamabilis na landas ng pag-angat ng level sa kasaysayan. Ang isang veteranong hunter na 5 taon nang nag-iisang nililinis ang isang level 3 radiation zone ay maaaring ituring na ordinaryo. Sa komunidad ng mga hunter, ito ay isang pangkaraniwang operasyon lamang. Ngunit kung ito ang unang misyon ng isang baguhang hunter, nagiging ibang-iba ang lahat. Nang tumapak ako sa entablado ng venue, masiglang nagsigawan ang mga tao sa ibaba. Ginoong Ho Chansak, ano po ang inyong propesyon bago maging isang hunter? Talaga bang nilinis ninyo ang corrosion zone nang walang backup? Nahulaan nyo ba natataas ang level ng zone? Hindi mabilang na mga tanong ang patuloy na bumabaha sa akin. Napabuntong hininga ako ng malalim.
Pakiramdam ko ay isa ako sa mga batang iyon sa mga talent search news show, kaya gusto kong sagutin agad ang kanilang mga tanong at umalis. Di nagtagal, isang binata ang tumayo at malakas na nagtanong sa akin, lahat ay interesado sa iyong mga plano sa hinaharap. Maaari mo bang pag-usapan ang iyong pananaw bilang isang hunter o ibahagi ang iyong determinasyon? Hindi ako magsasabi ng mga opisyal na linya tulad ng mga taong iyon, hindi ako magsasabi ng mga klitse tulad ng gagawin ko ang aking makakaya. Ang gusto kong sabihin ay hahayaan kong ang aking mga resulta ang magsalita para sa akin. Kailangan nyo lang panoorin ang aking mga resulta gamit ang inyong mga mata. Pagkatapos sagutin ang kanilang mga tanong, sumakay ako sa isang helicopter. Sa ilalim ko ay isang malaking black hole. Isang mapaminsalang labanan ang naganap dito noon. Ipinaliwanag ng taong nasa likuran ko, nakakatakot ang eksenang ito. Ang sitwasyon sa ibang bansa ay ganoon din kasama. Matapos lumitaw ang mga corrosion zone, karamihan sa mga bansa ay nawalan ng kakayahang pang-administratibo, ngunit iba-iba ang bawat bansa. Naiwasan ng bansang ito ang maraming mapaminsalang labanan sa pamamagitan ng ilang mga hakbang. Para naman sa ibang mga bansa, lumubog sila sa sandaling lumitaw ang mga corrosion zone. Buong mga bansa ang biglang naglaho. Ang mga corrosion zone ay may 8 pangunahing danger zone, ang 8 pinakapanganib na lugar sa mundo, at iyon sa kanan ay ang Gonzalak, isa sa kanila. Ilang taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang Gonzalak Corrosion Zone. Mula sa sentro ng lungsod, isang malaking bilog ang patuloy na lumawak palabas, at napakabilis nito kaya hindi nakatugon ang mga tao. Ito ang nagdulot ng pagkawasak ng bansang iyon. Ilang tao ang halos hindi nakaligtas. Ngunit para sa mga nasa lugar na naging corrosion zone, karamihan ay nilamon bago pa man sila makatakas. Ang pagkawala ng bansang ito ay parang isang butil ng alikabok. Nang humangin, walang bakas na umiral ito kailanman. Sumulyap ang presidente sa labas ng bintana at muling nagsalita. Bagamat hindi nagbago ang pambansang impluensya sa mga corrosion zone, ang panloob na kapangyarihan ng sentral na pamahalaan ay lubhang humina. Medyo nalilito ako. Bagamat may natutunan na akong ilang impormasyon dati, ano ang kinalaman nito sa pagpunta ko rito? Ilang araw na ang nakalipas, binisita ako ni Isong Yoon mula sa Tabak Group. Mukhang hindi siya nasisiyahan na hindi ka pa sumasali sa Tabak Guild. Naalala ko tuloy yung malaking lalaki kanina, pero hindi ko siya sineseryoso. Ngunit ang mga sumunod na salita ng presidente ay nagpatigil sa aking ekspresyon, na si Isong Yoon ay talagang gustong malaman agad ang iyong address. Bagamat agresibong dumating si Isong Yoon, hindi sinabi ng presidente ang aking pribadong impormasyon. Ngunit ang pilosopiya ng Taebak Guild ay survival of the fittest. Kahit ako ay hindi makakasiguro kung susubukan kanyang piliting sumali sa kanila. Nag-aalala ako dito. Pakiramdam ko napasok ako sa bulo. Pero, huwag mo siyang seryosohin. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko siya matatalo. Gayunpaman, base sa iyong mga kamakailang kilos, mukhang mas gusto mong magtrabaho mag-isa. Sinasabi ko na ganito na talaga ang personalidad ko. Ayokong matali sa mga titulo ng guild. Inabutan ako ng presidente ng isang bag. Kung gusto mong maiwasan ang kanilang paglapit, kailangan mong pagbutihin ang iyong lakas. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagtanggap ng malalaking misyon na iminungkahi ng presidente ng asosasyon, alam kong may ibang motibo ang presidenteng ito. Pero hindi ba tinutulungan niya ako ng libre? Gusto kong malaman kung anong kapalit ang kailangan niya dahil hindi ako naniniwala sa mga libreng bagay. Gayunpaman, medyo pamilyar ang sagot ng presidente. Hiniling niya sa akin na tandaan lang na tinulungan niya ako. Medyo katulad ito ni Lee Si-hyun. Inabot ko at kinuha ang bag. Kailangan kong tandaan ang lahat ng nasa loob. Bukod pa rito, hindi ito dehado para sa akin. Dahil misyon ito ng presidente, makakatulong din ito sa pagbuo ng aking reputasyon. Kaya ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Ay escort mo ang isang cargo ship mula Busan papuntang Nanang. Dahil nasa corrosion era tayo, hindi madali ang pagtransport ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Nang makita ko ang tinatawag na mga pangangailangan, tuluyan akong natigilan. May mga Rolex na relo, mamahaling porselana, ginseng wine, at pu'er tea. At ang mas nakakatawa, may isang luxury sedan. Gusto kong malaman kung nagbago na ba ang kahulugan ng pangangailangan sa nakalipas na 20 taon. Sabi ng presidente, para sa ilang tao, ito ay mga pangangailangan. Akala ko maintindihan ng isang tulad mo pero bigla siyang natigil sa pagsasalita. Nagtataka sa kanyang puso kung ano ang ibig niyang sabihin sa 20 taon. Dahil dito, hindi ko maintindihan. Sa isang bansa kung saan bumagsak na ang sentral na pamahalaan, bakit kailangan pa rin ng mga ganitong basura? Maraming bansa ang bumabagsak sa ilalim ng pagguho ng mga corrosion zone, ngunit hindi pa nawawalan ng kabuluhan ang pandaigdigang politika. Kaya, sa esensya, ito ay pampadulas para mapanatili ang mga relasyon. Ito ay hayagang panunuhol. Kung ganoon, gusto kong tumanggi. Habang nagsasalita, pinutol ko na ang seatbelt sa aking baywang. Pinagpawisan ng malamig ang noo ng presidente. Sandali lang. Itinuturing ng gobyerno ng Korea na napakahalaga ng gawaing ito, sinisigurado ko sa kanya. Hindi nagbago ang isip ko. Ang masangkot sa sentro ng politika bilang isang individual ay isang kahangalan.
Hunter Hu Chansuk, maaaring mayabang pakinggan ang sinasabi mo, pero isa ka lang baguhan na kagagaling lang sa debut. Mukhang naging lason na para sa iyo ang labis na atensyon. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng presidente. Ang dahilan kung bakit ganoon ang kanyang ekspresyon ay dahil sabay-sabay kong itinapon sa dagat ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Ang mga tinatawag na pang-araw-araw na pangangailangan na ito ay hindi ko kailangan. Sa halip, nagdudulot pa ito ng kaunting problema sa akin. Nakatayo ako sa pinto ng helicopter at lumingon sa kanya, sinasabing, salamat sa pagsakay sa helicopter. Hahanap ako ng paraan para lumanggoy pabalik sa Seoul. Agad na natulala ang presidente sa mga salitang iyon. Hindi niya masabayan ang takbo ng isip ko. Sa sumunod na segundo, humakbang ako at diretsong umalis sa helicopter. Lumundag ako at tumalon sa tubig sa ibaba. Agad na lumapit ang presidente sa pinto ng kabin. Gusto niya ba talagang lumangoy gamit ang sarili niyang lakas? Sa isang tilamsik, gumawa ng malakas na pagtalsik ng tubig ang aking katawan sa pagpasok. Napipi ang presidente. Ang mga kabataan ngayon ay masyadong padalos-dalos. Mabilis na dumating ang gabi. Ang tanawin sa harap ko ay ang Incheonport. Sa isang lugar sa Incheonport, may isang taong nakatitig sa ibabaw ng dagat dahil nakikita niyang patuloy itong bumubula na parang may lalabas mula sa loob. Sa sumunod na segundo, isang kamay ang gumapang palabas, mahigpit na nakakapit sa mga batong may lumot sa pampang. Pagkatapos, umakyat din ang buong katawan ko. Hinawi ko ang aking buhok. Grabe, nakakapagod iyon. Akala ko mamamatay na ako. Sino ba ang nagbabanta sa mga tao ng ganoon? Lumingon ako at nakita kong may nakatayo pala sa tabi ko. Sabi ng dumadaan, bagamat hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, siguradong marami kang pinagdaanan. Pagkatapos umakyat sa pampang, nilinaw ko ang aking layunin. Ang kailangan kong gawin ngayon ay mag-ipon ng lakas. Uunahin kong asikasuhin ang mga mahihirap na komisyon na pinakamababa ang grado na walang gustong tumanggap at magiging isang malaking tao ako. Sa ganitong paraan, hindi ako maimpluwensyahan ng sinuman. Ang mga mayayabang at malalakas na yon ay susuko rin sa ilalim ng aking mga paa. Di nagtagal, kinuha ko ang aking telepono para tingnan ang mga detalye ng misyon. Isang misyon ang medyo nakaagaw ng interes ko. Mayroong kaso ng kidnapping. Kailangan ng mga biktima ng tulong mula sa mga hunter ng asosasyon. Ang tinatayang level ng corrosion rift ay humigit kumulang level 2. Nakaupo ako sa isang construction machinery habang pinagmamasdan ang papalubog na araw sa malayo at malalim na humihinga. Mukhang magiging abala ako sandali. Matapos kong matanggap ang misyon na iligtas ang mga mangingisda, nagpasya akong imbitahan si Hansanga na isagawa ang misyon, kasama ko, dahil ang mga hunter class na halimaw ngayon ay may lakas na nakakasira na kasing lakas ng tangke. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko ito madaling makukumpleto. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang buod ng misyon na ito, Setyembre 3. Ang mga mangingisda mula sa Jujip Island sa Tongyeong ay pumalaot upang salubungin ang panahon ng pangingisda ng hipon. Gayunpaman, isang aksidente ang naganap sa paglalakbay na ito. Ang mga hunter class na halimaw ay namugad sa isla at binihag ang lahat ng mangingisda na parang biktima. Ayon sa isang nakaligtas, buhay pa ang mga nahuling mangingisda. Kaya, inilabas ang misyon na ito. Ang mga layunin ng misyon ay iligtas ang mga bihag at puksain ang mga halimaw sa reef. Kung magtatagumpay ako mag-isa, baka magkaroon pa ako ng kwento ng isang bayani. Maaari nitong mapataas ang aking reputasyon. Bagamat sulit na subukan, masyadong mapanganib ang operasyong ito. Narinig ko na ang mga halimaw na iyon ay nabubuhay sa iba't ibang dimensyon ayon sa kanilang mga antas. Ang mga level 3 na halimaw ay may lakas na parang tangke. Tapos ang mga level 2 na halimaw ay parang mga natural na kalamidad. Ang mga level 1 na halimaw ay mas nakakatakot pa, nangangailangan ng lakas ng isang buong bansa para harapin ang isang nilalang. Habang nag-aalala ako kung sino ang makakasama ko para tapusin ang misyon, isang tao ang biglang pumasok sa isip ko. Kung siya yon, tiyak na walang problema. Mabilis na dumating ang araw ng misyon. Dala ko ang aking sibat, naghihintay na makarating sa destinasyon. Sa sandaling ito, may narinig akong isang babae na tumatawag sa akin mula sa likuran. Ang babaeng ito ay ang aking kasamahan, si Hansanga. Ho Chan-seok, alam mo ba kung gaano pa katagal bago tayo makarating sa isla? Tiningnan ko ang sarili kong posisyon. Dapat makarating tayo sa destinasyon sa loob ng halos 1 oras. Sinabi ko sa kanya na tiyaking mag-ipon ng lakas. Pagdating natin, ipapaalala ko sa iyo. Tulad ng sinabi ko, mas magiging mahirap ang laban na ito kaysa sa huli. Gayunpaman, mukhang hindi nakikinig si Hansanga sa aking mga sinasabi. Sa halip, interesado siya sa baluti sa aking balikat. Ito talaga ang Iron Wing Angel Arm Guard. Mula sa pagpapahusay sa itsura ng leather trim, ito ay dapat na isang limitadong edisyon. Paano mo nakuha yan? Ang baluting ito ay regalo sa akin ng scrap collector. Pero pumirma din si Hansanga sa scrap collector pero walang natanggap na regalo. Dahil dito, nagpakita ako ng mapanlibak na tingin. Hindi ba't halata? Hindi tayo magka-level. Ako ay isang sumisikat na bituin na mag-isang lumaban sa mga level 3 hunter class na halimaw habang ikaw ay isang baguhan lamang na may titulo ng Academy Honor Student.
Ang mga mata ni Hansanga ay nagpapakita ng labis na pag-aatubili. Nangako siya sa kanyang puso na tiyak na sisikat siya para ipakita sa akin. Ilang araw bago yon, tumawag ako kay Hansanga at tinanong kung gusto niyang makipag-team sa akin para tapusin ang isang misyon. Nang malaman niya ang buod ng misyon, pinagpawisan siya ng malamig. Sa huling misyon, muntik na siyang mamatay sa labanan sa level 3. Pagkatapos maghintay ng sandali, wala pa ring tunog mula sa kabilang linya ng telepono, kaya nagsalita ako. Hindi mo ba gustong lumakas? Dahil sa mga salitang ito, nagpakita ng pagkagulat ang mga mata ni Hansanga. Nang pumunta ako para isagawa ang misyon dati, personal kong narinig ang sinabi niya. Naaalala ko, hindi ba't gusto mong matuto ng mga kakayahan sa pakikipaglaban mula sa akin? Kung ganoon pa rin ang iniisip niya, maaari ko siyang turuan. At nangangako ako na hanggat nag-aaral siya sa tabi ko, maaari siyang lumakas ng ilang beses kaysa ngayon. Ginagamit ko ang dahilan na ito para hikayatin siyang makipag-team sa akin. May mga dahilan si Hansanga kung bakit kailangan niyang lumakas, kahit na ang landas tungo sa lakas ay lubhang mapanganib. Hanggat maaari siyang lumakas, kahit na impyerno ang nasa unahan, hindi siya kukunot ng noo kahit isang beses. Nang makita ang determinasyong ipinapakita niya, bigla akong naging curious sa kanya. Iniisip ko kung ano ang pinagdaanan ng babaeng ito. Hindi nagtagal, nakakita kami ng isang hindi kilalang bagay sa unahan. Sabay na naging seryoso ang aming mga ekspresyon. May 5 barko sa kabuuan. Naguguluhan ako kung paano makakatawid. May mga sibilyan doon, kaya kailangan nating tumawid ng tahimik. Pero habang sinasabi ko ito, isang pares ng sapatos sa likuran ko ang biglang lumutang. Lumingon ako para tingnan. Si Hansanga ay lumulutang na ngayon sa ere. Hindi ko talaga inaasahan na mayroon siyang ganoong kakayahan. Malakas na tumawa si Hansanga. Kaya pala may mga bagay sa mundong ito na hindi mo kayang gawin. Kahit ganito kasimpleng bagay hindi mo magawa. Nakakatawa talaga. Ang hindi niya alam, habang tinutuyan niya ako, dumilim na ang mukha ko. Pagkatapos ay sinuntok ko ang noo niya, buhatin mo ako at lumipad, at huwag mong hayaang matalsikan ng tubig ang damit ko. Kabibili ko lang nito. Bigla, parang may naramdaman ako at tumingala sa barko sa unahan. Sinabihan ko si Hansanga na harangan ang pinakamalapit na barko dahil nakakaramdam ako ng mana. Naglalabas ito ng mas malakas na enerhiya sa likuran, napakadelikado. Ilang sandali lang, dinala ako ni Hansanga sa harap ng isang barko. Ang ipinagtataka niya ay mayroong isang figura na nakatayo sa barkong ito. Gayunpaman, sa parehong oras, tumuntong ako sa kubyerta. Sinabihan ko si Hansanga na imulat ang kanyang mga mata at tingnang mabuti. Ang kilos na yon ay hindi kayang gawin ng isang tao. Ang nakikita namin sa aming harapan ay isang malaking grupo ng mga zombie. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak si Hansanga sa kubyerta ng barko. Sinabihan ko siyang huwag lumapag ng ganoon. Masasaktan ang mga tuhod mo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting hihina ang iyong katawan. Bukod pa riyan, ang paglapag ng may ganoong ingay ay nakaakit na sa mga zombie na yon. Tila walang pakialam si Hansanga sa mga zombie na ito. Direkta siyang tumuntong sa kubyerta, nagpapalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Kung hindi niya kayang talunin kahit ang mga simpleng zombie na ito, mabuti pang mamatay na lang siya. Sa ilang haginit, nagpakawala si Hansanga ng nakakatakot na enerhiya ng talim na direktang tumagos sa mga katawan ng mga zombie. Pinuri ko si Hansanga sa kanyang magandang ginawa. Mukhang hindi gaanong mataas ang level ng mga zombie na ito. Marahil ang pinakamababang uri ng second rate. Kung ganoon, dapat kayanin ni Hansanga ang mga zombie na ito ng madali. Ngunit sa sumunod na sandali, halos matamaan ako ng kuryenteng pinakawalan ni Hansanga. Tinawag ko siyang tanga. Sobra-sobra ang mana na ginagamit mo. Sa ganitong paraan, mabilis mong mauubos ang iyong mana. Para sa mga mababang antas na zombie na ito, sapat na ang mga pangunahing pamamaraan. Bahagyang nagulat si Hansanga sa kanyang puso. Nagsisimula na ba ang pagtuturo? Sinabi ko sa kanya noon na basta turuan ko siya, tiyak na mas lalakas siya ng ilang beses kaysa ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang makipag-team sa akin, kaya dapat siyang makinig sa lahat ng sasabihin ko. Nagmuso si Hansanga. Dahil gumamit siya ng sobrang mana kanina, babawasan niya ito ng kaunti ngayon. Pagkatapos ay itinuro ni Hansanga ang kalayuan at muling nag-ipon ng malakas na kuryente na pumunit sa katawan ng isang zombie. Kahit na lahat ng zombie na ito ay napatay ni Hansanga, pakiramdam ko ay gumagamit pa rin siya ng medyo sobrang mana. Kailangan mo itong kontrolin ng kaunti pa, pagkatapos ay patuloy kong tinuturuan si Hansanga. Pagkatapos ng bawat atake, pinapabawas ko siya ng mana. Si Hansanga, sa ilalim ng aking gabay, ay patuloy na nagiging mas mahusay sa pagkontrol ng kanyang sariling mana. Napakalungkot ng pagkabata ni Hansanga, kaya nanumpas siyang hindi na muling mabubuhay bilang isang mahinang tao. Kailangan niyang pigilan ang walang katapusang pagkalat ng kadiliman. Kaya, ang pagiging malakas ang naging tanging landas niya. Sa sandaling ito, isang zombie ang mabilis na sumugod kay Hansanga. Nang kakagatin na sana ng zombie si Hansanga, isang kidlat ang sumugod sa katawan ng zombie sa sobrang bilis na hindi na makita ng malinaw. Sa isang tunog ng kuryente, hinati ng kidlat na ito ang katawan ng zombie sa dalawa. Ang aura na inilalabas ni Hansanga sa sandaling ito ay lubhang nakakatakot.
Hanggat mapapalakas siya nito, handa siyang tumalon sa kailaliman.